Kabanata 1271 hanggang 1280. Dahan-daang hinaplos ni Tang Wulan ang likod nilang Yu gamit ang kanyang kanang kamay, nag-inject ng malambot na kapangyarihan ng kaluluwa sa kanya, upang hindi masaktan ang kanyang katawan dahil sa labis na pagbabago-bago ng emosyon. Pagkaraan ng ilang sandali, muling itinaas nilang Yu ang kanyang ulo, at mahinang nagsabi, Lin Lin, ikaw ba talaga? Talagang hindi inaasahan ni inay na magkakaroon ng pagkakataon na makita kang muli sa kanyang buhay. Nay, ako po yan. Huwag kang umiyak, hindi magandang maging masyadong malungkot. Sa wakas ay nagkaisa na tayo bilang isang pamilya. Huwag kang mag-alala, tinanong ko ang Holy Spirit daw Luo, at sinabi niya na okay na ang buhay ng aking ama, ipagpatuloy mo lang ang paggaling. Oo, oo. Masiglang tumanggo silang Yu. Siyempre, matagal na niyang alam ang pisikal na kalagayan ng kanyang asawa mula sa Holy Spirit daw Luo, anak, nitong mga taon, nagdusa ako para sa iyo. Nalulungkot si nanay at tatay sa iyo. Hindi lamang niya mahal ang kanyang asawa, ngunit mas mahal din niya ang kanyang anak. Noong siya ay 10 taong gulang pa lamang, kinailangan na siyang iwan ng kanyang mag-asawa. Isang buong 12 taon na ang nakalipas mula nang umalis siya. Sa loob ng 12 taon na ito, nabuhay siya na parang 1 taon, halos araw-araw na iniisip ito, napakaliit na bata, nag-iisa, ano ang dapat kong gawin? Noong panahong iyon, si Tang Wulan ay mayroon lamang ilang mga talento sa pagpapanday, ngunit siya ay bata pa rin kung tutuusin. Nang maglaon, siya at ang kanyang asawa sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na makipag-usap sa kanilang tahanan sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng Lingling Tower na malayong komunikasyon. Ito ay isang benepisyo na ibinigay ng Lingling Tower branch para pagaanan ang kanilang mga puso. Ngunit sa panahon ng tawag, hindi nila masyadong masabi, pinangangasiwaan sila ng isang espesyal na tao sa kanilang paligid. Sa makatuwid, matututo lamang sina Tang Qinan at Lang Yu ng ilang balita mula sa Forging Enlightenment teacher ni Tang Wulan na si Mantian. Nang malaman nila na si Tang Wulan ay lumalaki ng hakbang-hakbang, at kahit na makapasok sa Shrek Academy, sila ay nasa sabik, ngunit mas sinisisi nila ang sarili at masakit. Hindi madali para sa isang bata na walang pangangalaga ng kanyang mga magulang na maabot ang antas na ito ng hakbang-hakbang. Lalo na nang marinig nilang pinag-uusapan ni Mantian ang tungkol sa pagbuti ni Tang Wulan, tila nakakita rin sila ng pag-asa. Ngunit hindi sila nang ahas na hayaan si Meng Tian na sabihin kay Tang Wulan kung nasaan sila, at imposibleng sabihin nila sa supervision dito. Inihayag ni Tang Qinan na sila ay nasa Dowling Empire, at sa wakas ay sinabi niya ito ng maluwag ang pangangasiwa. Sa wakas ay nagtagumpay ang kanilang sinaliksik. Sa pagkakataong iyon, akala nila ay pakakawala na sila ng mga iyon, dahil palagi na lang silang nananakot, ngunit nangako rin sa kanila ng maraming pera at nangako sa kanila ng maraming pera pagkatapos na maging matagumpay ang pananaliksik. At pauwiin sila. Gayunpaman, nang talagang dumating ang araw, naramdaman nila na may mali. Hindi sinasadya ng mga taong iyon na palayain sila. Sa araw na dumating si Tang Wulan, ito na ang oras para pumatay ng mga tao. Kung dumating si Tang Wulan dito sa ibang pagkakataon, makikita lang niya ang mga bangkay ng kanyang mga magulang. Habang iniisip ni Tang Wulan sa kanyang puso, marahil, ang lahat ng ito ay pagpapala ng langit, at sa wakas ay nailigtas niya ang kanyang mga magulang sa pinakakritikal na sandali. Ang kalungkutan sa puso nilang Yu sa wakas ay nawala, at ang pakiramdam ng paghawak sa kanyang anak, ang kanyang mga sakit at kaligayahan ay naging dahilan ng kanyang paghinga ng kaunti, at ang kanyang mga braso ay mahigpit. Natatakot talaga siya na ang sandaling ito ay parang nakaraan lang, panaginip lang pala. Anak, paano mo ginugol ang mga taon na ito? Sa wakas ay sinabi nilang Yu ang isang kompletong pangungusap. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay para panasan ang mga luha sa mukha ng kanyang ina. Nay, naging maayos naman ako nitong mga taon, naging maayos ang lahat. Pagkaalis mo, nagpractice ako at pinagbuti ko ang sarili ko habang nag-aaral ng panday. Nang maglaon, matagumpay akong natanggap sa Shrek Academy. At pagkatapos ay napabuti ng hakbang-hakbang, pinabura ng Tang Sect, at sumali sa Tang Sect, at the Sectivation of the Tang Do. Sa ilalim ng aking pagtatanong, sinabi sa akin ni Teacher Mang Tian kung nasaan ka sa lokal, sinabi ng aking ama na kung isang araw ay makakapag-cultivate ako sa antas ng Soul Sage, sa pagkakataong ito ay dumating din ako sa Dowling Continent sa ngalan ng Tang Sect. Ang proseso ng nakalipas na 12 taon ay inilarawan niya ng napakagaan. Ang lahat ng ito ay napakasimple, ngunit ang sentro nito ay hindi sapat. Ayaw na niyang mag-alala pa ang kanyang ina sa sarili niya. Tumingin sa kanya silang Yu, ngunit lumabo muli ang kanyang mga mata, napakadali ng sinabi ni Tang Wulan, ngunit paanong hindi niya maiisip kung gaano karaming mga bagay ang nangyari sa kanyang anak sa nakalipas na 10 taon. Nay, huwag kang umiyak. Ang aming pamilya ay muling nagsama-sama. Ang araw na ito ay hinihintay ko. Nakangiting tumingin si Tang Wulan sa kanyang ina. Oo, hindi umiiyak si nanay. Ang aming pamilya ay sa wakas ay muling pinagsama. Itinaas nilang Yu ang kanyang kamay, marahang hinawakan ang ulo ng kanyang anak,
at tiningnan ang kanyang matangkad na anak na may kaluwagan sa kanyang puso. Ma, ipaghahanda muna kita ng almusal, kain na tayo sa kwarto. Hintayin mo ako, at pupunta ako kaagad pag alis ko. Niyakap ni Tang Wulan ang kanyang ina. Kahit na ayaw niyang mawalay sa kanya kahit saglit, gusto niya itong bitawan. Kumain muna si nanay. Ang ama sa kabilang kama ay mahimbing na nakatulog at mas maganda ang hitsura. Ang mga mata nilang Yu ay laging nakatutok sa kanyang anak, pinapanood siyang lumalabas ng bahay, puno ng lamang ang mga mata nito. Tumayo siya at umupo sa tabi ng higaan ng kanyang asawa, Kyumin, ang aming pamilya sa wakas ay muling pinagsama. Sa wakas, si Tang Wulan ay masayang pumunta sa restaurant at nag-order ng masaganang almusal, hindi lamang sa kanyang ina, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ang lahat ay gumagalaw sa isang magandang direksyon, paano natin hindi siya hahayaang magsaya? Nagplano na siya, at kapag siya ay tumalikod, ipapadala niya ang kanyang mga magulang sa submarino ni Tangmen para magpagaling, at pagkatapos mapangasiwaan ang mga usapin ng Dowling Empire at Starluo Empire, iuuwi niya sila. Pumunta ka muna sa Tangmen headquarters, para ikaw na mismo ang bahala sa kanila. Noong unang panahon, ang pinakamahalagang layunin ng kanyang masigasig na pagsasanay ay ang mahanap ang kanyang mga magulang. Ngayon na ang layuning ito ay malapit ng makamit, ano ang maaaring mas masaya kaysa dito? Si Guya na ang buhol ng kanyang puso. Matapos ang mga gawain ng mga magulang, gagawa siya ng paraan upang makita muli si Nar. May koneksyon ang Silver Dragon Scale at Golden Dragon Scale. Naniniwala siya na gusto niyang hanapin si Guyana, at hindi niya ito gagawin. Boss, bumalik ka na ba? Okay ka lang. Isang nagulat na boses ang tumunog, at lumingon si Tang Wulan para makitang sina Xu Lizzie at Ye Xinglan iyon. Nang makita sila, hindi napigilan ni Tang Wulan na matawa, ikaw pa rin ang pinakaaktibong kumakain. Tinapik ni Xu Lizzie ang kanyang tiyan at ngumiti, hindi ako aktibong kumakain, at ang aking pag-iisip ay may problema. Makabubuti para sa iyo na bumalik. Tiningnan ni Ye Xinglan si Tang Wulan na may kaunting pag-aalala, at sinabing, Captain, okay ka lang ba? Sa araw na iyon. Sumimangot si Tang Wulan, talagang nawalan ako ng kontrol noong araw na iyon. Dapat ay sanhi ito ng problema sa aking bloodline ng Golden Dragon. Ang tao noong araw na iyon ay si Nar. Oh! Kaina-hinalang tanong ni Ye Xinglan. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag sa iyo. Sa isang kahulugan, si Guyu at Nar ay orihinal na nag-iisa, kaya ngayon ay dapat siyang tawaging Guyana. Nagkatinginan sina Ye Xinglan at Xu Lizzie, puno ng pagtataka ang kanilang mga mata. Isang tao. Halata namang dalawa ang tao paano ba naman naging isang tao? Mapait na ngumiti si Tang Wulan, huwag mong sabihin nandito ka, kahit na ako ito, hindi ko palubusang naiisip kung ano ang nangyari hanggang ngayon. Harapin natin ito pagbalik natin. Iniligtas niya ako at tinulungan akong sugpuin ito. Ang hibang sa puso ko. Dahil namamatay ang tatay ko noong araw na iyon kaya nawala na ako ng kontrol sa emosyon ko. Kaya hindi na ako mag-aalala. Sinabi ni Ye Xinglan, okay lang. Ngunit talagang malakas ka noong araw na iyon. Ang Blood Dragon mutation ay nag-iwan ng malalim na marka sa lahat ng nanunood sa labanan noong panahong iyon. Noong panahong iyon, binigyan ni Tang Wulan ang mga tao ng isang uri ng kakayahan. Ang pakiramdam ng pagsira sa lahat at pagiging walang talo. Si Ye Xinglan ay palaging nananalo, at si Tang Wulan ay palaging kanyang target. Ngunit pagkatapos panoorin ang Blood Dragon transformation ni Tang Wulan noong araw na iyon, nagkaroon siya ng pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Bahagyang naramdaman niya na sa kanyang buhay, hindi na posible na maabutan si Tang Wulan. Ngumiti si Xu Lizzie at sinabing, ayos lang. Boss, ano bang pwede kong agahan? Huwag mong sabihin, ang pagkain sa Dowling Empire ay talagang katulad ng sa atin. May mga merienda na nawala sa kontinente ng Dowluo, at narito lahat. Oo. Halimbawa, ang malagkit na manok na may dahon ng lotus ay napakasarap, dapat mayroon kang 10. Sinabi ni Tang Wulan sa isang kaina-hinalang boses, hindi ko na kailangang kumain ng mas marami tulad ng dati. Maaari mo itong kainin muna. Babawiin ko ito at kakain kasama ang aking ina. Sa pagkakataong ito sa wakas ay nailigtas ko sila. Salamat sa inyong lahat. Ngumiti si Ye Xinglan at sinabi, walang mga panganib, ngunit magkakaroon ng swerte kung hindi ka mamamatay. Tanungin ang iyong mga tiyuhin at tiyahin na kumusta para sa amin. Oo. Kinuha ni Tang Wulan ang isang malaking tray sa bawat kamay, na puno ng pagkain. Matapos ang maraming taon, hindi niya alam kung nagbago na ba ang panlasa ng kanyang ina. Kumuha lang siya ng ilan sa lahat ng uri ng pagkain. Sa bagay, kaya niyang kainin ang lahat ng hindi makakain ng kanyang ina, at hinding-hindi niya ito sasayangin. Pag-akyat sa itaas, mabilis na naglakad si Tang Wulan patungo sa silid na may hawak na tray, binuksan ang pinto gamit ang kanyang madaliri sa paa, pumasok, at sinabing, Nay, bumalik na ako. Tingnan mo kung ano ang gusto mong kainin.
Nang buksan niya ang pinto at pumasok, ang boses ni Tang Wulan ay nagmamadaling hamina, dahil nakita niyang tahimik na nakahiga ang kanyang ina sa kanyang ama, na tila natutulog muli. Pagod pa rin si Mama. Dahan-dahan niyang inilagay ang tray ng pagkain sa kanyang kamay sa tabi ng mesa. Kakatapos lang nitong gawin ay biglang nanigas ang kanyang katawan. Mali. Kahit ito ay natutulog, ang hininga ng ina ay hindi dapat mahina. Sa sumunod na sandali, mabilis siyang lumapit kay Lang Yu na halos parang teleport at tinulungang bumangon ang kanyang ina. Malambot, maputlang balat, walang bahid ng dugo ang katawan ni Lang Yu. Ang nakakagulat pa ay may kakaibang guhit sa kanyang noo, ang linya ay madilim na pula, na parang ngiting-ngiti, at ang pagniwi na iyon na parabang siya ay buhay, siya ay patuloy na namimilipit, hindi mailarawan ang kakilakilabot. Hindi lamang si Lang Yu, ngunit si Tang Qinan ay mayroon ding parehong mga linya sa kanyang noo. Mukhang bumuti siya sa umaga, at halatang naagnas ito. Hindi. Isang matinding takot ang bumaha sa puso ni Tang Wulan. Ang kanyang lakas sa pag-iisip ay sumambulat na parang isang blowout, at natagpuan niya ang banal na espiritu na si Dao Luo na nagmumuni-muni sa silid halos kaagad. Gayunpaman, sa oras ng dalawang paghinga, isang puting halo ang lumitaw sa silid. Nang walang paliwanag ni Tang Wulan, sa sandaling dumating si Yali, naramdaman niya ang mga pagbabago sa Lang Yu at Tang Qinan. Sabay na nakausli ang dalawang kamay, bawat isa ay may malambot na puting halo, na nakadikit sa mga noo ni Tang Qinan at Lang Yu ayon sa pagkakasunod. Ang mga linyang kulay dugo sa noo ni Lang Yu at Tang Qinan ay tila biglang nabuhay, at ang kanilang malaki at kahindik-hindik na mga bibig ay bumuka na parang kakagatan na nila ang palad ng Holy Spirit Dao Luo. Nagbago ng gusto ang mukha ni Yali, at napabulalas siya, sumpa sa dugo, buhay pa siya. Sabik na sinabi ni Tang Wulan, sa ilalim ng korona, ano ang sumpa sa dugo? Mga magulang ko, may problema ba? Hindi sinagot ni Yali ang mga salita ni Tang Wulan, ang kanyang mukha ay naging sobrang seryoso, ang kanyang mga kamay ay umikot sa kanyang dibdib, at biglang, isang puting field ang bumalot sa buong pamilya ni Tang Wulan. Sina Tang Qinan at Lang Yu ay parehong may patong ng banal na liwanag sa kanilang mga katawan, at ang mga patong ng puting halo ay unti-unting kumikinang ng ginto, na ikinagulat ng mga dagwang linya sa kanilang mga ulo, at sa parehong oras ay nagpatatag ng kanilang chi at dugo. Tumayo si Tang Wulan at nanood. Hindi talaga siya magaling gumamot ng mga sakit at magligtas ng mga tao. Maaari lamang siyang magpakita ng mga palatandaan ng pinakamakapangyarihang pamagat ng pagpapagaling na Dao Luo sa mundo. Ang mga linya ng nakakatakot na pagniwi ay biglang nagbago, ang orihinal na kakilakilabot na hitsura ay biglang naging isang nakangiting mukha, isang kulay dugo na nakangiting mukha, at sa nakangiting mukha, ito ay puno ng panunuya, tulad ng isang panunuya sa kawalan ng pananagutan ng Holy Spirit Dao Luo. Katulad, halos magkasabay na tumili sina Lang Yu at Tang Qinan, at sabay na bumulwak ang dugo mula sa pitong butas ng dalawa. Si Tang Wulan ay natakot, ngunit sa sandaling ito, naramdaman niya sa unang pagkakataon ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan, at ang sakit ay hindi maipaliwanag. Tila kahit gaano kalaki ang ibinayad niya, kahit gaano pa siya umaasa na makakatulong, hindi niya magamit ang kahit kaunting lakas. Ang pakiramdam na ito ay nagpagalit sa kanya ng masakit. Zin. Galit na sumigaw si Holy Spirit Dao Luo, at isang malaking anghel ang lumitaw sa likuran niya. Ang anghel sa likod niya ay medyo katulad ng kay Lezenggayo, ngunit hindi ito 6 na pakpak, kundi 8 pakpak. Walang ginto, ang buong katawan ay puti ng nyebe, at ang magandang mukha ay nagdadala ng kahulugan ng walang katapusang habag. Na may mga pakpak na nakabuka sa likod ng kanyang likod, ang mga bilog ng malambot na puting halo ay mabilis na bumuhos sa katawan ni Tang Qinan at Lang Yu, na hinayaan ang bumubulusok na dugo ng kanilang 7 butas na hamina. Sa sandaling ito, halos sabay na nagsalita ang mga dagwang rune sa noo ni Tang Qinan at Lang Yu, at may boses. Ali, ikaw ba yan? Patay na si Yunming, pero buhay ka pa. Noon pa man ay hinahanap-hanap ko ang iyong kaluluwa at katawan. Katulad noong sinira mo at niya ang aking katawan. Gusto kong iligtas ang mga tao mula sa aking mga kamay. Ang sumpa ko sa dugo ay nangangailangan lamang ng isang patak ng diwa at dugo, at tiyak na ito ay papatay ng mga tao. Hindi banggitin sa iyo, kahit na muling mabuhay si Yunming, hindi ito makakapigil sa akin, ako'y hindi makakapigil sa akin. Ay palaging isang araw, ikaw ay magiging aking lingkod ng dugo. Ang dalawang dagwang rune ay biglang tila natunaw at mabilis na nawala, ngunit ang katawan ni Tang Qinan at Lang Yu ay naging pula halos kaagad. Halos sabay silang nagmulat ng mata, pero duguan ang mga mata. Tatay, nanay. Sigaw ni Tang Wulan, at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ng kanyang mga magulang. May pawis na sa noo ng Holy Spirit Dao Luo, at ang puting halo ay bumuhos sa katawan ni Tang Qinan at Lang Yu ng mas mabangis, ngunit napigilan lamang nito ang pagpasok ng dugo sa kanilang mga katawan. Mabilis, kung mayroon kang sasabihin ng mabilis, maaari ko lang silang patahimikin saglit. Ang mga mata ni Yali ay nagpakita ng matinding galit, ngunit din sa kawalan ng kakayahan at sakit. Ang sumpa ng dugo na ito ay masyadong malakas, ang pinakamahalagang bagay ay ang Tang Qinan at Lang Yu ay dapat may dugo sa kamay ng isa't isa. At mas mataas pa sa kanya ang cultivation ng taong iyon.
Kung ito ay dalawang Soul Master, mayroon pa rin siyang ilang mga pagpipilian. Kung tutuusin, mas malakas ang katawan ng isang Soul Master, ngunit kung ito ay dalawang ordinaryong tao lang, wala na siyang kapangyarihan. Talagang masama ang pisikal na kondisyon ni Tang Qinan at Lang Yu. Hindi, pakiusap ko, tulungan mo sila. Nanginginig ang boses ni Tang Wulan at nagmamakaawa. Ipinikit ni Yali ang kanyang mga mata sa sakit, sinubukan niya ang kanyang makakaya, kahit na maaari pa rin niyang gamitin ang mas malalakas na kakayahan, ngunit tiyak na hindi sina ang kayang tiisin ng kasalukuyang mag-asawang Tang Qinan. Bata, huwag mong pilitin, tadhana na ang lahat. Napakalinaw ng tunog ng pamilyar na boses. Tumangala si Tang Wulan at nakitang naging dugo ang mga mata ng kanyang ama. Kahit na ang mga mata ni Tang Qinan ay nakakatakot, ang kanyang mga mata ay puno ng kahinahunan. Hinawakan niya ang kamay ng asawa sa tabi niya, na may malabong ngiti sa labi. Actually, ilang araw na ang nakalipas, may naisip akong baka pumatay sila ng tao. That time, desperado na ako. Basta, no thinking of God scares so much. Before we die, we can see you again. Anak, lumaki ka na. Mas matangkad ka at mas gwapo ka kaysa noong bata ka. Tuwang-tuwa si tatay at nanay na makita kang lumaki at naging talented. Huwag kang malungkot, okay? These years have really suffered you. In fact, nung iniwan ka namin more than 10 years ago, nagkaroon ako ng kutob, baka hindi na tayo magkita. At that time, I must come at least to cultivate you as a message that you must come at least to cultivate sa amin. Ay talagang isang insentibo para sa iyo. Tulad ng sinabi sa iyo ng tatay mo noong bata ka pa, sa mundong ito, ang tanging taong maaasahan at mapagkakatiwalaan mo ay ang iyong sarili. Magiging ganoon din ang kinabukasan. Kailangan mong maging matatag at protektahan ang iyong sarili. Ikaw lang ang gusto ng ama at ina, the happiness of living. Tatay, napaluha si Tang Wulan, pinagmamasdan ang nakakagulat na kalmadong mukha ng kanyang mga magulang sa kanyang harapan, ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Ang mga kaliskis ng Silver Dragon na may Ice God Orb sa kanyang dibdib ay patuloy na naglalabas ng mga layer ng malamig na hangin sa kanyang katawan, ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang kanyang mood swing sa oras na ito. Lin, huwag kang malungkot. Bago tayo umalis, may dalawang bagay na dapat sabihin sa iyo. Napakahalaga na makinig kang mabuti. Naging seryoso ang boses ni Tang Qinan, marahil dahil sa dahilan kung bakit malapit na siyang umalis sa mundo. Sa oras na ito, mayroon talaga siyang hindi nakikitang kamahalan na lumalabas sa kanyang katawan. Bahagyang napigilan ang kalungkutan ni Tang Wulan, Dad. Sinabi ni Tang Qin sa malalim na tinig, ang una ay ang pagsasaliksik na ginawa natin dito. Sa katunayan, tiyak na higit sa isang laboratorio ang katulad natin, at hindi natin alam kung ano ang ultimong layunin ng pananaliksik. Kaya naman, sulyap lang ako sa Leopardo. Sabihin sa iyo ang ilan sa aking mga hula. Higit 10 taon na kaming nagsasaliksik ng isang espesyal na gamot. Sa simula, kami ng nanay mo ay parehong federal pharmacist at nagdisenyo din kami ng mga meka. Noong kami ay kinuha, naisip namin na hahayaan namin na magsaliksik kami tungkol sa disenyo ng meka, ngunit hindi namin alam hanggang pagkatapos na maipadala dito. Hindi ganoon, ngunit hayaan kaming mag-aral ng isang espesyal na gamot, o bahagi ng gamot na ito. Ang pinakamalaking epekto ng gamot na ito. Supilin. Hindi lamang nagulat si Tang Wulan, maging ang mukha ni Holy Spirit Dao Luo ay nagpakita ng pagtataka. Yes, it is an inhibitor that specifically inhibits changes in human emotions. Our inhibitor is one of the research directions. At the same time, marami pa ring laboratories na nagsasagawa ng katulad na research. Pero naniniwala ako na ang side namin ang research dapat ang pinaka-successful. Malaki ang epekto ng inhibitor na ito, pero hindi ito nakatutok sa tao, dahil hindi dapat makayanan ng tao ang sobrang lakas ng epekto nito. Kapag ang epekto ay agad na mababawasan ang epekto. Hanggang sa nagyayalong punto, at kahit na walang emosyon na lumalabas, at ito ay nagiging isang buhay na patay tanging ang ganoong uri ng napakalakas na kaluluwang hayop, pagkatapos matanggap ang ganitong uri ng paggamot sa inhibitor, ang maaaring mabuhay at magkaroon ng epekto ng pagsugpo sa mga emosyon. Ito dapat ang pagsasaliksik ng Spirit Spreading Pagoda. Ito ay marahil para sa isang partikular na makapangyarihang soul beast. Ang alam ko lang ay ito. Inalis nila ang lahat ng mga formula, ngunit tiyak na hindi nila ito maiisip. Kinuha ko ang lahat ng mga formula. Ito ay nasa isip ko. Wulan, mangyaring tandaan ito. Dad, huwag ka munang magsalita, hayaan mo munang gamutin ka ni Miansaya. Sabi ni Tang Wulan sa malungkot na tono. Bilis, tigilan mo na ang pagsasalita ng kalokohan. Hindi ko ba alam na matatapos na ang buhay ko? Bagamat hindi ko alam kung para saan ang inhibitor Spirit Tower, dapat may kabuluhan ito, at ito ay ako at ang iyong ina, at ang hirap ng maraming researcher sa loob ng mahigit 10 taon. Hindi ito basta-basta mawawala. Naniniwala ako na ito ay tiyak na may praktikal na epekto. Sa pamamagitan ng formula, magagawa mo na talagang tumugon sa hinaharap. Okay. Kinagat ni Tang Wulan ang kanyang mga ngipin at kinuha ang panulat at papel mula sa kanyang storage soul guide. Medyo maikli ang paghinga ni Tang Qinan, at sinabi niya kay Lang Yu sa tabi niya,
asawa ko, kung may mali ako, maaari mo akong tulungang idagdag ito. Woolen, simulan mo na. Ang mga sangkap ng gamot ay. Napakabilis niyang magsalita. Halatang nakatatak na ito sa kanyang isipan. Una, ang mga sangkap ng gamot, at pagkatapos ay ang formula. Parang baril ang sinabi niya, bagamat hindi ito maintindihan ni Tang Woolen, ngunit mabilis niyang itinala ito. Dama-dami ang pawis sa noo ng banal na espiritu Dao Luo. Ito ay hindi dahil sa labis na pagkonsumo ng kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit isang kababalaghan ng kontrol sa limitasyon. Masama talaga ang kalagayan ni Tang Qinan at Lang Yu, kaya dapat niyang balansehin ang sarili niyang kapangyarihan at ang kapangyarihan ng pagsumpa ng dugo sa kanilang mga katawan, kung hindi, anumang uri ng kapangyarihan ay sesabog sa kanilang mga katawan. Mabilis silang mamamatay. Okay, iyon lang. Nakahinga ng maluwag si Tang Qin, at sa wakas ay natapos na siyang magsalita, at si Tang Woolen ay nag-record ng isang piraso ng papel ng makapal. Dad, magpahinga ka muna. Magpahinga ka na. Kinagat ni Tang Woolen ang kanyang mga ngipin. Para hindi mabasa ng luha ang papel sa kamay, kanina pa niya pinipigilan ang mga luha. Anak, huwag kang umiyak. Ang buhay at kamatayan ay buhay at kamatayan, at ang mga tao ay palaging mamamatay. Ito ang batas ng kalikasan, at walang sinuman ang maaaring lumabag dito. Ang iyong ina at ako, kontento na kaming magkaroon ng isang mabuting anak na tulad mo sa buhay na ito. Nabalitaan ko na ikaw ay ipinasok na ako sa Shrek Academy. Siguradong may nagawa na ako. Sa kasamaang palad, si tatay ay wala ng oras para makinig sa iyong karanasan sa harap namin. Para makinig. Tatay, hindi na napigilan ang mga luha ni Tang Woolen, at mabilis silang lumabas. Kumaway si Tang Ziren sa kanya, may pangalawang bagay, na napakahalaga rin. Sa katunayan, hindi namin gustong sabihin ng nanay mo ang bagay na ito. Dahil hindi ka namin matitiis. Pagkasabi nito, may bakas ng sakit sa kanyang mukha, ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang asawa, hindi nagsalita si Lang Yu, ngunit marahan lang siyang tumanggo. Huminga ng malalim si Tang Qin, na parang nakapagdesisyon na siya, at sinabing, sa totoo lang, hindi ka namin biological na anak. Ha! Dahil sa biglaang pagkabigla, tumigil sandali ang mga luha ni Tang Woolen. Mapait na ngumiti si Tang Qinan, nais ko at ang iyong ina na magkaroon ng isang anak na tulad mo. Napakamasunurin mo mula pagkabata, nagsumikap ka ng husto, at matatag ang iyong pagkatao. Ikaw ang pinakamagandang anak na nakita ko. Bagaman marahil ito ay dahil sa tingin ko ito ang iniisip ng iyong ama, ngunit sa puso ng iyong ama at ina, ikaw ay laging perpekto. Napakabata mo pa, at maaari kang magkaroon ng kapansanan sa iyong ama pagkatapos mong makaharap ang iyong ama. Espesyal para sa iyo. Ngunit ang dapat kong sabihin sa iyo ngayon ay ang iyong ina ay nawalan ng kakayahan sa pag-aanak pagkatapos ng isang hindi sinasadyang impeksyon dahil sa siya ay isa sa amin sa isang outing. Nang sunduin ka namin, parang may boses na nagsasabi sa amin sa dilim, na nagsasabi sa amin ng pangalan mo, Tang Woolen. Kapareho ng apelyido ko. Sabi nilang Yu, noong bata ka, napaka-cute mo, may malalaking mata, maputi at malambot na balat, at mas maganda ang hawakan kaysa seda. Lagi kang nakangiti at hindi umiiyak. Espesyal ka, napakahusay ng ugali. Sa sandaling sinimulan ka naming ampunan, nagpasya kaming ampunan ka. Mula sa aming pananaw, regalo ka mula sa Diyos at isang nostalgia para sa amin. Napakaamo ng kanyang boses, at ang kanyang mga mata ay naging malabo, na parabang siya ay bumalik muli. Ang mga nakaraang taon. Sinabi ni Tang Qinan, inuwi ka namin, at sa oras na iyon ay naramdaman na namin ang ilan sa iyong kakaiba. Sa katunayan, noong bata ka, mas madalas kang magkasakit, lalo na ang lagnat. Madalas na lagnat, tuwing mataas ang lagnat. Mag-retreat. Minsan iniisip namin na gusto mo. Ngunit nabubuhay ka sa bawat oras at magiging mas masigla ka. Sabi nilang Yu, mula bata ka, mas malaki na ang gana mo kaysa sa mga ordinaryong bata. Dahil ayaw na naming makisali sa mga pharmacist at mecha design work, lagi na kaming nagsusumikap. Pero kahit gaano kahirap, umuwi ka na lang at magkita na lang kayo. Si nanay at tatay ay lubos na nasisiyahan sa kanilang mga puso. Ikaw ang sustento ng aming mga kaluluwa. Sa katunayan, hindi ko nakalimutan na mayroon ka. Sinabi ni Tang Qinan, nang matagpuan ka, ikaw ay nag-iisa, hindi kahit isang sanggol, ngunit natitiyak ko na ang pinanggalingan ng iyong pangalan ay ang tunay naming narinig. Marahil ang iyong mga magulang ay hindi ordinaryong tao. Kung hindi, dahil aalis na kami, maaari naming makasarili ang lihim na ito magpakailanman at hindi sasabihin sa iyo. Hayaan mo na lang na maging anak ka namin, magiging makasarili kami, dahil hindi ka namin gustong iwan ngayon ni tatay. Kahit papaano, ang pagsasabi sa iyo na ito ay magbibigay sa iyo ng pag-asa, hanapin mo ang iyong mga biolohikal na magulang. Sa mga mata nilang Yu, dahan-daang bumagsak ang dalawang linya ng dugo at luha, oo. Anak, hanapin mo ang iyong mga biolohikal na magulang. Napakabuti mo, dapat wala silang magawa bago kanila iwan. Maniwala ka. Siguradong iniisip ka nila at hinahanap palagi. Sa mundong ito, may iba kang kamag-anak. Kahit kailan, hindi ka mag-iisa. Ang katawan ni Tang Qinan ay nagsimulang manginig, ang kanyang katawan ay puti at dagwang liwanag na nakahalubilo, ang kanyang boses ay nanginginig,
ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakatitig kay Tang Wulan. Anak, hindi ka kayang tiisin ni Itay. Kung may kabilang buhay, umaasa lang ako, ang Diyos. Maibibigay ka sa akin at maging aking tunay na anak. Ang parehong mga pagbabago ay nagsimulang lumitaw sa Langyu, kung may kabilang buhay, hindi ka iiwan ng ama at ina, kahit na sanayin ka namin bilang isang dod, handa kami. Huminga ng malalim si Tang Qinan, anak, huwag kang malungkot para sa amin. Sa daan na iyon, lahat tayo ay may isa't isa. Hindi tayo nag-iisa. Nag-aalala lang kami sa iyo. Ikaw at ang iyong ina ang pinakamalapit na tao sa buhay ko. Kahit kailan, sana maging masaya ka ng nanay ko. Sa mahigit 10 taon, sobra-sobra na ang paghihirap mo, sobra-sobra na, sobrang init na kita, naaalala ko na hindi mo kami nabigyan ng tahanan. At gusto ko talagang maging masaya tayo sa ilalim ng Jekwan, kung gayon dapat ikaw mismo ay masaya. Lin, nanay, hindi kita matitiis. Ning. Ang banal na espiritong si Daoluo ay biglang sumigaw, at ang 8 pakpak na anghel sa likod niya ay sumabog sa isang maningning na puting liwanag. Ang lahat ng dugo sa katawan ni Tang Qinan at Langyu ay nawala sa isang iglap, ngunit ang kanilang mga katawan ay tila nagyelo rin. Naging 2 estatwa na kasing puti ng jade. Tatay, nanay. Malungkot na sumigaw si Tang Wulan, at nang magdilim ang kanyang mga mata, wala siyang alam. Kadiliman, walang katapusang kadiliman. Parang isang malaking black hole, nilalamon lahat. Sa gilid ng dilim, tila pula ito ng dugo. Ang pulang dugong tawag ay napuno ng depresyon at pagkawasak. Ang lahat ay tila nasisira, at ang katapusan ng pagkawasak ay tila may sinag ng bukang liwayway. Anak, gumising ka, anak. Ang tunog ng pagtawag ay nananatili mula sa malayo, at ang tunog ng pagtawag ay umuusad at nagbabago sa malayong hinaharap. Gusto kong saluhin, pero hindi ko pa rin mahuli. Gusto kong itago ito, ngunit ang nakikita ko lang ay mawala ang lahat. Boom, 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 boom. Ang malakas na tibok ng puso ay parang may gustong kumawala. Pumasok ang napakalamig na hininga, pinipigilan ng malakas na kabog. Ang oras ay parang reincarnation, nagbabago ng hindi mabilang na beses, lahat ay totoo, lahat ay ilusyon. Parang lumalayo ang lahat, at parang papalapit na ang lahat. Tatay, ina. Sinasabi sa iyo ni Dad na ang tanging taong mapagkakatiwalaan at maaasahan mo sa iyong buhay ay ang iyong sarili. Dapat kang maging matatag at matapang sa lahat ng oras. Kung ikaw ay malakas at kung ano ang mayroon ka ay sa iyo. Lin, kumain ka pa, ipagluto ka ni nanay kung hindi ito sapat. Anak, sinusuportahan ka ni tatay. Anak, nahihirapan na si nanay, huwag ka nang magpanday, okay. Isang malabong kulay ginto ang bumungad sa kanya. Nang unti-unting imulat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at ang kanyang kamalayan ay unti-unting naging matino, ang estado ng pag-iisip ng kanyang buong tao ay nagpakita rin ng ilang pagbabago. Lahat ng nasa harapan ko ay tila naglalaho, at lahat ng nasa labas ng mundo ay kumukupas. Ang paligid ay tila totoo at ilusyon, ang gintong liwanag ay nananatili. Bata. Tumatawag ng mahina, tumatawag. Tumangala si Tang Wulan na may kaunting kahirapan, sa kaibuturan ng kanyang puso, na parang may sisibog. Isang gintong liwanag ang biglang naging maliwanag sa kanyang harapan, at isang figure ang dahan-daang lumalabas sa ginintoang liwanag. Ang ginintoang liwanag at anino ay parang panaginip, ngunit ang figure ay napakapamilyar. Matandang Tang. Medyo paos ang boses ni Tang Wulan. Sa ilusyon na mundong ito, ang kanyang buong pagkatao ay tila lubhang naapektuhan ng espiritu. Ngunit hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang Lao Tang ngayon ay iba sa nakaraan. Ngayon, mukha siyang mas bata kaysa dati. May golden armor siya sa katawan. Siya ay may mahabang asul na buhok na nakakalat sa likod niya. 2 hibla lang ang nasa dibdib niya. Sa kanyang noo, nakasuot siya ng golden 3-pronged helmet. May maliwanag na ilaw sa gitna. Ang hiyas ay nakasisilaw, at sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang gintong trident na tila sumisimbolo sa walang katapusang kamahalan. Ang lahat sa paligid ay naging madilim na mabituing kalangitan, na iba sa gintong bulwagan ng nakaraan. Ang kanyang mukha ay maamo at kalmado, ngunit ang kanyang malinaw na asul na mga mata ay parang asul na dagat at walang katapusang mabituing kalangitan, na walang katapusan. Matandang Tang. Napatulala si Tang Wulan. Kung hindi dahil sa matandang Tang na nasa harap niya na mukhang ibang-iba sa dati at nakaapekto sa kanyang kalooban, natatakot akong sumabog siya sa kanyang panloob na kalungkutan. Dapat mo akong tawaging Dad. Nakatayo ang golden trident sa kamay ni Old Tang, ang kanyang mga mata ay marahan na nakatingin sa kanya. Tatay. Natigilan si Tang Wulan. Ang pangalan na ito ay nagdala lamang sa kanya ng pagkawala at walang katapusang sakit. Oo, ako ang iyong ama. Katulad ng sinabi ni Tang Qinan, mayroon kang mga biolohikal na magulang. Gaya ng sinabi ng kanilang mag-asawa, nag-aatubili silang dalhin ka, at nag-aatubili din kaming dalhin ka. Gaano ka walang magawa ang pagpayag na kailangan ka naming lumayo? Kailangan ka naming itago. Ang halos gumuho na emosyon ni Tang Wulan ay naapektuhan ng biglaang pagkabigla na ito, at naging medyo nagkakagulo. Tatay. Sinabi talaga ni Old Tang, siya ang aking ama. Mahina na bamantong hininga si, matanda Tang, sigurado ako sa iyo na hindi sila mamamatay.
Hindi talaga sila mamamatay. Bagamat ito ay magbabayad ng malaking halaga, at kahit na pansamantalang mawala ang pakikipag-ugnayan namin sa iyo, ngunit ama at ina ay hindi ako makatingin sa iyo ng labis na malungkot. Ipinapangako ko sa iyo na hindi sila mamamatay. Aalisin ko sila. Hayaan silang mamuhay sa ibang mundo, at ngayon ay sinabi ko na, hindi ko na sila maaalala, at ngayon ay hindi ko na sila maaalala, at ngayon ay hindi ko na sila maaalala. Maghintay ka lang sa amin. Huminahon si Tang Wulan. Nang sabihin ng matandang Tang sa kanyang harapan na hindi sila mamamatay, ang kanyang puso ay napuno ng hindi maipaliwanag na mga sorpresa. Linlin, alam mo ba? Kapag ikaw at ang iyong kapatid na babae, ang aking ama ay palaging ipagmamalaki ang lahat ng kanyang mga pagsisikap sa nakaraan. Dahil ang lahat ng aking mga pagsisikap ay maaaring mabanggit mo ang iyong ama na proud. Sa puntong ito, si Old Tang, na nakatayo sa hindi kalayuan sa harap ni Tang Wulan, ang kanyang mga mata ay biglang naging malabo. Tanging sa kaibuturan ng sarili niyang puso ay mauunawaan niya kung gaano hirap at sakit ang nakapaloob sa pangungusap na ito. Hindi Old Tang ang pangalan ko. Old Tang ang distraction ko. Nananatili siya sa iyo para tulungan ka, para lumaki ka ng maayos, at laging protektahan ka. Ngayon, kapag lumaki ka, sa wakas ay nakontak na kita sa pamamagitan ng Hanhai Chenkon. Nag-ambala ang tawag ko at sa wakas ay naramdaman ko na ang presensya mo. Alam mo ba, gaano kasaya kami ng nanay mo sa araw na iyon? Ngayon, ipaalam sa iyo kung sino ang iyong biological na ama. Ang pangalan ko ay Tang San. Ang nagtatag ng Tang Sect, Tang San. Tang San, isa sa 5 Diyos na hari ng God Realm Committee. Diyos ng dagat Tang San. Suragod Tang San. Ako ang iyong ama, Tang San. Ang dalawang simpleng salita ay tumama sa puso ni Tang Wulan na parang mabigat na martilyo sa sandaling ito. Nakatitig siya sa kanya na may napakagandang gintong baluti sa harap niya na napatulala, at tumingin sa harap niya na parabang siya ay isang Diyos, hindi, siya ay orihinal na isang Diyos. Nang makita ang bakas ng pagmamalaki sa kanyang mga mata, umalangaw sa kanyang isipan ang bawat pangungusap sa kanyang harapan. Tang San. Siya ay si Tang San, ang ninuno ng Tang Sect, at ang nagtatag ng Tang Sect. Siya ay isang saksi sa pagiging isang Diyos. Siya ang nanguna sa dalawang imperyo ng Tiandao at Xingluo upang ibagsak ang Wan Temple, at siya ang lumikha ng Tang Sect na ipinasa sa 10,000 taon. Siya ang namuno sa unang henerasyon ng Shrek 7 Devils at lumikha ng mga makikinang na tagumpay ng Shrek Academy. Ngunit sa sandaling ito, siya iyon, nakatayo sa kanyang harapan, na nagsasabi sa kanyang sarili na siya ang kanyang ama at ang kanyang pangalan ay Tang San. Kahit gaano ito kapanipaniwala, totoo ito. Ibinigay ko ang iyong pangalan, at ang pangalan ng iyong ina ay Xiao Wu. Ang pangalan mo ay Tang Wulan, na ang ibig sabihin ay Tang San at maliit na unicorn ni Xiao Wu. Mayroon kang isa pa. Ang aking kapatid na babae, Tang Watong, ay nangangahulugan ng maliit na phoenix ng Tang San at Xiao Wu. Ang aming pamilya na may 4 ay dapat na namuhay ng masaya sa kapahamakan ng Diyos. Tinangay ng kaguluhan ng panahon at espasyo patungo sa malayong lugar, halos naubos namin ang lahat, at naghain pa ng 2 Diyos na hari para hindi masira ang mga Diyos. Sa prosesong iyon, ang Golden Dragon King, na tinatakan sa kaibuturan ng God Realm, ay humiwalay sa Sil, winasak ang God Realm, at sinubukang wasakin ang lahat. Sinubukan namin ang lahat ng aming makakaya upang sugpuin ito, ngunit kasuklam-suklam na inilagay nito ang sarili bago mamatay. Ang diwa ng pagkawasak ay itinurok sa iyong bagong panganak na katawan. Sinusubukan naming patayin ang iyong katawan at ang iyong katawan. Ang kakanyahan nito ay nahahati sa 18 bahagi. Ang mga Diyos ay may espiritu ng kawalang kamatayan, hanggat kung ikaw ay nasa kaharian ng mga Diyos, ikaw ay natural na magpapatuloy sa pagsipsip nito. Ang bilis ng pagsira ng selyo ay bumagal hanggat maaari tayong bumalik sa oras at maaari kang umunlad sa isang tiyak na antas, palaging may solusyon sa Golden Dragon King. Ang iyong Golden Dragon Spear ay iniwan sa iyo ng iyong kapatid na babae. Ang aming pamilya ay labis na nangungulila sa iyo at nangungulila sa iyo. Tinitigan ni Tang Wulan si Tang San na nasa harapan niya ng blanko, sa wakas ay alam na niya kung saan nanggaling ang kanyang dugong Golden Dragon King. Ama. Nakatayo sa harap niya ang kanyang sariling biolohikal na ama, at ang kanyang ama ay talagang isang paninirang puri sa Diyos. Ang katawan ni Tang San ay naging ilusyon ng hindi namamalayan, ang kanyang mga mata ay puno ng masaganang emosyon nang tumingin siya kay Tang Wulan. Itinaas niya ang kaliwang kamay, parang gusto niyang hawakan ang anak na nasa harapan niya, pero hindi niya ito mahawakan. Tatay, sariling ama, paninirang puri ba sa Diyos? Ang kalungkutan sa puso ni Tang Wulan ay nabawasan ng husto, mas nabigla at hindi kapanipaniwala. Ang lahat ng ito ay masyadong biglaan, biglang sa punto na siya ay medyo hindi katanggap-tanggap. Ubos na ang oras ko. Ang ganitong uri ng long distance na koneksyon sa hangganan ng kalawakan ay nangangailangan ng mga coordinate at malaking pagkonsumo. Ang pagkamatay ng iyong mga adoptive na magulang ay tumama sa iyo ng labis. Ang iyong pagkatao ay halos kapareho sa akin, upang hindi ka payagan ay maaari lamang akong pumunta dito. Ngunit ito ay magiging sanhi ng Old Tang na hindi ka na mabantayan, at ang takip ng malawak na dagat ay mababasag din.
Sa hinaharap, babalikan ko lang ang iyong sarili, ngunit ang Diyos ay babalikan ko lang. Hindi ko alam kung gaano katagal. Sa kabilang panig, marami rin kaming naranasan na mga Diyos at nabangga namin sila ay maaaring tumahak sa ibang landas mula sa iyong ama ay halos walang kamatayan, naghihintay sa atin, ang ama at ina ay tiyak na babalik, at pagkatapos, tayo ay muling magkakasama bilang isang pamilya. O, kung isang araw, maaari kang maging sapat na malakas upang lumikha ng iyong sariling God Realm, pagkatapos ay humanap ng paraan upang makapunta sa amin, itatak ko ang mga coordinate at hininga ng God Realm sa iyong espiritual na mundo, hanggang sa masira mo ang limitasyon. Ito ay mapapasigla lamang pagkatapos maabot ang antas ng banal na paninirang puri. Anak, panatag ka, ililigtas ko ang mga adoptive parents mo at hahayaan ko silang manirahan sa mga Diyos. Sa muli nating pagkikita, makikita mo kami at makikita mo sila. Kaya huwag kang malungkot, kailangan mo ng katapangan harapin ang lahat sa hinaharap. Nag-aalala talaga si tatay, ngunit hindi ka na niya kayang protektahan. Kung hindi ako magpapakita ngayon, natatakot ako na hindi mo kayang kontrolin ang kapangyarihan ng hari ng ginto, ang dragon. Halos walang kamatayan ang katawan mo, kahit na talagang pinamumugaran ka ng kapangyarihan nito at nababaliw ka, huwag mong bibitawan ang sarili mo, maniwala ka kay tatay, kahit anong mangyari, babalik kami, hahanapin ka, hayaan kang bumalik sa amin nang. Pagdating sa huling pangungusap, ang tono ni Tang San ay puno ng walang katapusang kumpiyansa. Ang kanyang katawan ay naging higit na ilusyon, at ang mga nakapaligid na bituin ay nagsimulang lumabo. Para sa 1,000 years of Beyond, kailangan mong linangin ng mabuti. Isa iyon sa pinakamakapangyarihang kakayahan ni tatay. Kapag tunay mong matutuhan ang mga misteryo ng oras balang araw, kung gayon, kahit na walang God Realm, malalagpasan mo ang lahat sa Daoluo Continent. Lumikha ng sarili mong maliit na mundo. Limitado ang kapangyarihang madadaanan ko. Maliban sa libong taon ng aking estilo. Ito at maipapasa mo ang aking sarili sa espasyo ng Beyond. Habang nagsasalita, winuwagayway ni Tang San ang kanyang kanang kamay, ang Golden Trident sa kanyang kamay ay naging streamer at bumaril patungo kay Tang Wulan, at ang Golden Trident pattern ay lumitaw sa gitna ng noo ni Tang Wulan, at ang dalawa ay tila nag-echo sa isa't isa. Pangkalahatan. Ang lumilipad na gininto ang Trident ay biglang tumusok sa mga kilay ni Tang Wulan, at ang pangangilig at bigat ay dumating, na naging sanhi ng kanyang ngumuso. Maraming memory imprint ang sumunod. May malabong boses sa tenga ko, anak, mag-iingat ka, hintayin mo kaming bumalik. Oo, at mag-ingat ka, Silver. Ang tunog ay biglang huminto, at ang bigat ay tila humila sa kanya mula sa ilusyon at lumubog sa katotohanan. Lahat ng nasa paligid niya ay naging kadiliman, at ang itim na itim ay nawala ng walang bakas. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na ang lahat ay umiikot sa buong mundo. Sa kanyang isipan, ang mga bilog ng gintong halo ay namumulaklak palabas, at sa kanyang kamalayan, 4 na salita din ang lumitaw, ang hindi tiyak na bagyo. Napakabigat at mabigat. Wake up, wake up. Gising na si boss. Isang sorpresang tawag ang tumunog, at ilang pabulong na boses ang nagmula sa paligid. Iminulat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata ng medyo nahihirapan, ang kanyang mga mata ay medyo wala sa focus. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya na walang laman ang kanyang puso, parang may nawala. Sa pagbabalik ng kamalayan, tila bumalik ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Narinig niya ang sariling tibok ng puso at ang malakas na pag-urong ng core ng dragon. Umakyat ang chi at dugo, hindi na mamalayan, umupo siya. Pagbukas ng kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay isang pares ng nag-aalalang mga mata. Ang 6 na Shrek na halimaw ay naroon lahat, at sina Long Yuzo, si Majin Chi, Aerung at iba pa ang napuno sa maliit na silid na ito. Boss, hindi na makakabalik ang mga tao mula sa kamatayan, kailangan mong mag-sorry. Si XCXC ay nasa tabi ni Tang Wulan at maingat na sinabi sa kanya. Lumingon si Tang Wulan upang tumingin sa kanya, pagkatapos ay sa ibang tao, at nagtanong sa paos na boses, nasaan ang aking mga magulang? Pagkatapos kong i-jade ang kanilang mga katawan ng healing power noong araw na iyon, hindi ko alam kung bakit. Parang may suction force mula sa iyong katawan. Malabo kong nakita ang hindi mabilang na mga bituin na kumikislap, at pagkatapos ay sinipsip ang kanilang mga katawan. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Ang banal na espiritong si Daoluo ay pumasok, nakasimangot, ang kanyang mga mata ay puno ng mga alaala. Nang marinig ang kanyang sinabi, hindi napigilan ni Tang Wulan na kiligin, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang katinuan ang kanyang isip. Sa dagat ng espiritu, umiral pa rin ang mabigat na pakiramdam. Ngunit sa parehong paraan, lumitaw din ang mga nakaraang alaala. Tatay. Medyo namutla ang kanyang mukha, at ang mahaba niyang asul na buhok ay tila nawawalan ng kinang. Medyo matigas na tumayo si Tang San, at tumingin sa dalawang hugis jade na katawan sa harap niya, at nagpakita siya ng kaginhawaan. Sa tabi niya ay may babaeng nakasuot ng pink na damit na may mahabang tirintas na alakdan na nakasabit sa likod niya, puno ng pag-aalala ang mga mata. Nang makitang bumangon si Tang San, dali-dali niyang hinawakan ang kanyang braso. Kuya, okay ka lang ba? Mahinang tanong niya. Ayos lang. Medyo mabigat lang. Hinawakan ni Tang San ang kanyang mahabang buhok. Kamusta si Linlin? Ano na siya?
Nanginginig na tanong ng babae, namumula ang mga mata. Ayos lang siya, huwag kang mag-alala. Ang mga mata niya ay parang ikaw, napakaganda. Halos kasing tangkad ko siya, at lumaki na siya. Katulad natin, siya ay isang lalaki na may malalim na emosyon. Sa aking iniwan sa gitna ng aking pagkaabala, marami akong nakuhang impormasyon tungkol sa kanya. Sasabihin ko sa iyo ng dahan-dahan at sasabihin sa iyo ang bawat detalye. Sa wakas ay nakuha ko na ang kanyang mga adoptive parents. Well, ang dragon, ang Diyos ay dapat mag-alala. Kung hindi ito ang selyo ng Golden Dragon King kahit na maapektuhan si Linlin ng Divine Consciousness ng Golden Dragon King, ang Divine Consciousness ng Golden Dragon King ay tinamaan ng husto ng aking sheer sword hanggat maaari niyang manatiling tapat sa kanyang puso at matigilan ang aking Sigod Trident, at least hindi na ito magiging isang problema na mabawi namin ang kanyang sarili muling magsama-sama bilang isang pamilya. Umiiyak na sabi ng babae, hindi ko lang alam kung hanggang kailan. Mula nang ipanganak ko siya, hindi ko na siya tiningnan ng mabuti. Linlin ko, ang nanay ko ay katulad mo. Magiliw na niyakap ni Tang San ang kanyang asawa, oo. Sobra ang konsumo kanina, wala akong oras, narinig kong tinawag niya akong tatay. Biglang inangat ni Xiaowo ang kanyang ulo, kuya, napakarami mong nauubos. Magsisimula na ang labanan ng mga Diyos, ikaw. Si Tang San ay ngumiti ng walang pakialam, at tanging pagmamalaki sa kanyang mga mata. Para sa anak ko, dapat manalo din ako. Boss, okay ka lang ba talaga? Hindi na alam ni Exi kung ilang beses na siyang nagtanong. Lalo na nang makita niya si Tang Wulan na kumakain ng 15 mangkok ng noodles. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya, kailan darating si Hallmaster Lee? Dapat malapit na, nakontak ko na. Kahit anong itsura ni Exi, naramdaman niyang iba si Tang Wulan. Ilang oras na ang nakalipas mula nang magising siya, at sa gulat ng lahat, mukha siyang kalmado. Walang matinding kalungkutan na umusbong dahil sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nakaupo lang siya roon, at pagkatapos ng kalahating oras na walang ginagawa, nagsimula siyang humarap sa iba't ibang bagay, tulad ng pakikipag-ugnayan kay Li Yunji upang maghanda para sa mga negosasyon sa Dowling Empire. Ngunit kung mas mahinahon siya, mas nag-aalala ang lahat. Kilala nilang lahat si Tang Wulan. Siya ay tulad ng isang tao ng pag-ibig at sex. Ang kanyang ama ay malapit ng mamatay. Nag-transform siya sa isang blood dragon at sinira ang sangay ng spiritual spreading pagoda. Ngayong, namatay na ang mga magulang, paano siya magiging mapayapa? Ito ba ay bago ang bagyo? Bilang karagdagan sa pagiging kalmado, si Tang Wulan ay magiging tulale paminsan-minsan, at ang kanyang mga mata ay biglang magiging blanko, ngunit ang mahiwagang bagay ay hindi ito nakakaapekto sa pagkain. Tara na. Pagkatapos niyang mabusog, tumayo si Tang Wulan at naunang naglakad palabas, kasunod sina Exi, Li Zhengyo, Xu Xiaoyan, Yuan Enyahui, Ye Xinglan, at Xu Lizi. Oo, kahit kainan lang, sinundan siya ng 6 na tao, baka ma-accident o mawala ng kontrol sa emosyon. Ngunit si Tang Wulan ay mukhang normal nitong mga nakaraang oras, ngunit kapag mas normal ito, mas maraming tao ang nakakaramdam ng abnormal. Sa katunayan, ang puso ni Tang Wulan ay lubhang magulo sa oras na ito. Sa loob lamang ng 3 araw, bigla na lang siyang nakatanggap ng napakaraming hindi maisip na bagay sa kanyang isipan. Ang malaking halaga ng impormasyon ay may malaking epekto sa kaluluwa. Lalo na ang pagkamatay ng mga nag-ampon ng mga magulang, kasama ang sariling biolohikal na mga magulang, ay maaaring aktwal na ang pagkakaroon ng alamat. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay puno ng damdamin na parang nasa isang panaginip. Napaka-unreal ng lahat, at ngayon para sa kanya, maging ang kanyang mga adoptive parents o ang biological father na maaaring totoo, sila ay lumilipad na, walang iniiwan na bakas. Kahit si Old Tang, hindi na niya ito makikita. Ang matinding sakit na dulot ng pagkamatay ng adoptive parents ay hamina ng gusto, ngunit sumunod din ang pakiramdam ng kalungkutan. Dahil sa napakaraming magulong pagbabago sa mood kaya naging mahinahon ang buong pagkatao niya, at kailangan niya ng panahon para mag-adjust. Kailangan ng panahon para tanggapin ang kasinungalingang ito. Pero kahit papaano ay isang bagay ang masisigurado niya, iyon ay, sa sarili niyang dagat ng espiritu, may natitira pang ang pamamaraan ng pagbaril, at tila may iba pang nagpaparangal at abnormal sa kanyang dagat na espiritu, ngunit wala na. Kahinaan at emosyonal na kawalang tatag pagkatapos ng pagbabago ng dragon ng dugo. Ang Ice God Orb ay tila naging tahimik, at ang kanyang mentalidad at espiritual na mga pagbabago ay naging mas matatag. Malabo, naramdaman ni Tang Wulan na ang itinurok ng kanyang ama sa kanyang espiritual na mundo ay tila nagdulot ng sublimation ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Ito ay hindi isang pagtaas sa dami, ngunit isang uri ng walang kabuluhan, hindi mailalarawan. Kwalitatibong pagbabago. Gayunpaman, sa oras na ito, si Tang Wulan ay walang interes na pahusayin ang kanyang sariling lakas. Marami pa sa kanyang isipan, ang mga tinig ng kanyang mga magulang na umampon bago sila mamatay, at ang ama ng Diyos na hari na nagpakita pagkatapos. Kinubkob ng Shrek 6 monsters ang lungsod sa isang arko, nakatayo sa harap ni Tang Wulan na nakaupo sa isang upuan. Natulala na naman si boss. Okay lang ba talaga siya? Bulong ni Xu Xiaoyan. Sinabi ni Li Zhengyo kay Tang Wulan, Kapitan, kung nalulungkot ka,
Umiyak ka lang, at lagi ka naming makakasama. Napabuntong hininga si Yuanan Yahui, ang kalungkutan ay higit pa sa nakakasakit ng puso. Ang kanyang kalagayan ay talagang masama. Hindi ito kasing ganda ng nakaraang nakakabaliw na kaguluhan. Mas mabuting magbulalas kaysa hindi magbulalas. Namula ang mga mata ni Shu Lizzie, masyadong nakakaawa si boss. Pero wala tayong magagawa, iyong mga masasamang espiritu na Panginoon. Huwag mong hayaang makita ko sila. Si Tang Wulan ay nakaupo doon na walang laman, hindi pa rin nagpapakita ng tugon. Kung hindi dahil sa katotohanang sinuri ng Holy Spirit daw Luo ang kanyang katawan noon at nakumpirma na siya ay talagang maayos, malamang na mas mag-alala ang lahat. Umupo si Exi sa tabi ni Tang Wulan at nakipagkamay sa harap ng kanyang mga mata. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, tinapik ang kanyang palad, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo. Nang makita niya ang karamihan na bumubuo ng kalahating bilog, hindi niya napigil ang matigilan, anong ginagawa mo? Mapait nang umiti si Shu Xiaoyan, Captain, dapat mong ilabas ito, natatakot ako na magiging mas mabuti ito. O, humanap tayo ng lugar kung saan makakalaban ka namin. Umiling si Tang Wulan, ayos lang ako, huwag kang mag-alala. May mga bagay lang na hindi malinaw. Malamang hindi pa patay ang mga magulang ko, pumunta lang sila sa ibang lugar. Hindi ko masyadong maintindihan kung ano ang nangyayari, kaya medyo nawawalan ako ng tingin. Kailangan ko lang ng oras para mag-isip. Kaya, lahat talaga huwag mag-alala. Hindi patay. Nang marinig ang dalawang salitang ito, naalala ko na sinabi ng banal na espiritu na si Dao Luo noon na nawala ang mga magulang ni Tang Wulan kahit papaano, at nagkatinginan ang lahat. Pansamantalang sinabi ni Shu Lizzie, Boss, mabuti naman, ano ang nangyari kay Tito at Tita noon? Saglit na natigilan si Tang Wulan, at pagkatapos, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Ang malamig na liwanag ay kumikislap sa maningning na mga mata. Oo. Sa oras na iyon, biglang nagbago ang kanyang mga magulang. Halatang may sadyang gumawa nito. Noong panahong iyon, narinig din niya ang sinabi ng Holy Spirit Dao Luo. Dapat niyang malaman kung sino ang kalaban. Kahit saan dalhin ng mga magulang, mabuhay man sila o hindi, dapat iulat ang puot na ito. Sa pag-iisip nito, biglang bumangon si Tang Wulan, pupuntahan ko si Mian Saya, dapat alam niya kung sino ang gumawa ng pag-atake sa aking mga magulang. Noon, parang narinig ko siyang nagsabi na ito ay isang sumpa sa dugo. Tere magtanong, sabay nating ipaghiganti ang tito at tiya ko. Galit na sabi ni Lezengayo. Dumating ang tinig ng banal na espiritong si Dao Luo sa sandaling ito, at umalangaw-ngaw sa tenga ng lahat. Ang taong iyon ay isang dugong demonyo, at ang dugong demonyo ay ang kanyang pangalan, ang titulong sumpa sa dugo. Mga 40 taon na ang nakararaan, siya ay 70 taon na ang nakararaan. Ang ikapitong antas na Super Dao Luo ay isa na ngayong partikular na masamang pag-iral sa gitna ng mga masasamang espiritong Panginoon. Ginagamit niya ang kanyang sariling kakanyahan, at ginagamit ang kanyang sariling dugo sa bawat panahon upang malinang ang kanyang sarili, at gamitin ang kanyang sarili sa salamangka at panahon. Cultivates, kailangan niya ng daan-daang buhay. Ang cultivation base ay napakakaiba sa simula. Ako ay si Brother Himing ang orihinal na pumatay sa kanya, ngunit hindi ko alam kung bakit, hindi talaga siya namatay. Blood curse killing is his special ability, it used to control the blood servant. Lahat ng gusto niyang kontrolin ay kukunin niya ng isang patak ng dugo, mag-iiwan ng marka. Gustuhin man niya, makokontrol niya ang kanyang buhay at kamatayan sa isang iglap. Kakaiba at kasamaan. Tila isa rin siya sa mga matataas na antas ng Holy Spirit cult. Pagkatapos ng napakaraming taon ng extreme Dao Luo, malamang na malapit na siya sa dulo ng lakas. Ngayon, Wulan, kakaiba ang sitwasyon ng mga magulang mo. Kung alam mong hindi sila patay, kailangan mong magpahinga. Kahit ano pa ang sitwasyon, lahat kami ay sasalo sa iyo. Napakabigat din ng mga responsibilidad sa balikat mo. Ang pasanin ng Tang Sect at Shrek Academy. Hindi dapat masira. Kung hindi mo naiintindihan o kailangan ng lahat na tumulong sa iyo sa pag-analisa, sabihin mo na lang. Kung may kinalaman ito sa sarili mong sikreto, kuya. Tagapagmana. Naniniwala ako sa kanyang pananaw, at lagi ka naming susuportahan. Matapos marinig ang mga salita ng banal na espiritu Dao Luo, hindi mapigilan ni Tang Wulan na makaramdam ng init sa kanyang puso. Sa una, ang banal na espiritong si Dao Luo ay bamaling ang kanyang ulo sa buong gabi, at ang kanyang puso ay kasing kulay abo ng kamatayan, ngunit siya ay nakaligtas ng may lakas, para lamang matupad ang hiling ni Yunming, at para din sa mga nabubuhay pa. Maaari siyang maging malakas, kaya dapat siyang maging matatag. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Sisimulan natin agad ang misyon na ito. Hindi na nagsalita ang Holy Spirit Dao Luo, ang mga mata ni Tang Wulan ay naging stagnant na muli, at ang lahat ay hindi maiwasang makahinga ng maluwag habang pinagmamasdan niya ang fighting spirit na nagninangas sa kanyang mga mata. Daoling Empire, ang imperial na palasyo. Napasimangot si Zhu Yuntian nang tingnan niya ang ulat sa kanyang kamay. Bilang isang imperial na emperador, ang kanyang buhay ay hindi madali. Ang Daoling Empire ay naitatag ng mas maaga kaysa sa Star Luo Empire, at ito rin ang unang nakahanap ng isang kontinenteng umunlad. Ngunit sa unang 1000 taon, halos ang buong enerhiya ng imperyo ay ginamit upang madagdagan ang populasyon.
Sa simula, wala pang 3,000 tao ang maaaring makatakas o makapunta sa kontinenteng ito. Ang ganitong dami ay mahirap pangang ipasa sa bansa. Upang mahikayat ang panganganak, kahit na malapit na kamag-anak ay nagpakasal. Sa makatuwid, sa mahabang panahon, isang malaking bilang ng mga deformidad ang lumitaw sa Dowling Empire. Gayunpaman, ang inbreeding ng malapit na kamag-anak ay hindi palaging nagdudulot ng mga problema, at ang mga normal na bata ay ipanganak. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan na ang Dowling Empire ay unti-unting gumaling at unti-unting nakakuha ng populasyon. Ang kontinenteng ito ay desyerto noong una, at ang lahat ay kailangang simulan sa simula. Maliban sa mga pagkakatulad sa pagitan ng Soul Beast at Daoluo Continent, wala man lang mga katutubong tao sa kontinenteng ito. Ito rin ang dahilan kung bakit mahirap ang pag-unlad ng Dowling Empire. Matapos dumating dito ang pambansang apelyido ng orihinal na royal family, pinalitan din ito ng Zhou, na nangangahulugang magsisimula muli ang lahat. Ito ay sa wakas ay yumayabong at unti-unting nabuo. Gayunpaman, ang mga unang immigrant ng Dowling Empire ay halos ang pinakadalisay na residente ng Daoluo Continent na sumusunod sa tradisyon. At nang umalis sila sa Daoluo Continent, ang Soul Guidance Device ay napakabilis na nabuo, ngunit ang dahilan kung bakit nawasak ang Dowling Empire noong una ay dahil hindi ito magaling sa Soul Guidance Device. Sa makatuwid, pagkatapos na makarating dito, pagkatapos ng malaking pag-unlad ng populasyon, pag-reclaim ng kaparangan, pagtugon sa mga pangangailangan sa buhay, at patuloy na proseso ng pambansang pagtatayo, ang Dowling Empire ay zero pa rin para sa Soul Guidance Device. Ang lahat ay dapat magsimula sa simula. Napakahigpit ng technical blockade ng Daoluo Federation sa Soul Guidance Device, at bagaman ang pangunahing target ay ang Starluo Empire, walang duda na ang Dowling Empire ay pinaghihigpitan din dahil dito. Kung hindi dahil sa Tang Sect na palihim na naghatid ng ilang Soul Guide, natatakot ako na ang Dowling Empire ay magiging mas atresado. Gayunpaman, limitado rin ang suporta ng Tang Sect para sa Dowling Empire, ibig sabihin, nagbebenta lang ito ng mga tapos na Soul Guidance Devices, ngunit hindi Soul Guidance Technology. Ito ang tuntuning ipinasa ng Tang Sect. Simple lang ang dahilan. Ang Tang Sect ay hindi gustong makita ang paglitaw ng isang partikular na makapangyarihang imperyo na lalaban sa Federation. Sa kasong iyon, ang digmaan ay malinaw na hindi maiiwasan. Umaasa lang ang Tang Sect na tulungan ang Dowling Empire na maipasa ang mga tradisyonal na Daoluo mainlander na ito, ngunit ayaw nitong magdulot ng digmaang pandaigdig dahil sa sarili nito. Sa makatuwid, ang teknolohiya ng Soul Guidance na taglay ng Dowling Empire mismo ay pinaghigpitan sa isang malaking lawak. Pagkatapos ng libu-libong taon ng pag-ulan, ito ay bahagyang bumuti, ngunit kung ikukumpara sa Federation, ito ay malayo pa rin. Nang marinig ko na ang Daoluo Federation ay nagnanais na maglunsad ng digmaan, talagang imposibleng sabihin na hindi ito kinakabahan. Bilang imperial na emperador, madalas na hindi makatulog si Zhu Yuntian sa gabi. Alam niya na sa kapangyarihan ng Daoluo Federation, kung talagang nagsimula ang digmaan, natatakot ako na hindi ito mapipigilan ng hukbo ng Dowling Empire sa loob ng 10 araw. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng lakas ng militar ng dalawang panig. Kahit na ang Starluo Empire ay matagal nang nakipag-alyansa sa Dowling Empire, ang dalawang kontinente ay napakalayo, at napakahirap na bantayan at tulungan ang isa't isa. Sa mga tuntunin ng hukbong dagat, ito rin ang lugar kung saan ang agwat sa pagitan ng dalawang imperyo at ng Federation ay pinakamalaki. Hindi masyadong mahirap na putulin ang kanilang ugnayan sa isa't isa. Sa desperasyon, maaari lamang bumaling si Zhu Yuntian sa dalawang pinakamakapangyarihang organisasyon sa mundo, Spirit Spreading Pagoda at Tang Sect, umaasa na makakatulong sila. Sumang-ayon ang Tang Sect, ngunit medyo malabo si Chuanling Peigo, at sinamantala ang pagkakataon na ay blackmail ito. Walang alinlangan, gusto nilang lahat ang mga mapagkukunan sa Dowling Continent. Kaya lang, ang Tang Sect ay medyo mas tuwid at maliwanag, na sinasabi na ito ay gumamit ng mga mapagkukunan para sa mga armas, ngunit ang Spirit Pagoda ay para sa walang paggamit ng mga mapagkukunan, ngunit handa itong mangako na pagkatapos makakuha ng sapat na mapagkukunan, ang Federation ay maaaring ipagpaliban ang pagpapadala ng mga tropa. Pagkatapos ng patuloy na pakikipag-usap sa mga matataas na opisyal ng imperyo, naniniwala pa rin si Zhu Yuntian na ang plano ng Tang Sect ay mas pinili. Hindi bababasa, ang mga bagay na ibinigay ng Tang Sect ay nakikita at nasa salat. At ang Spirit Chuan Pagoda ay masyadong ilusyon. Pangako lang yan. Talaga bang gagana ang mga pangakong tulad nito sa isang digmaan sa pagitan ng mga bansa? Kahit na malaki ang impluensya ng Spirit Pagoda, hindi makapaniwala si Zhu Yuntian. Ngunit walang listahan kung ano ang maaaring ibigay ng Tang Sect sa ngayon. Nangangahulugan lamang ito na ang master ng Tang Sect ay bibisita ng personal at dadalhin ang mga pangangailangan. Hindi nagtagal, dumating ang balita ng pag-atake sa East China Sea Fleet. Sinasabi na ang digmaan ay maaaring magsimula anumang oras, at si Zhu Yuntian ay nasunog na ang kanyang mga kilay sa pagkabalisa. Ngunit ang suporta ng Tang Sect ay hindi pa dumarating. Naghihintay at naghihintay, sa wakas ay may balita na dumating na ang mga Tang Sect, ngunit ang orihinal na appointment ay ginawa upang magkita sa kabisera ng Dowling Empire sa Tiandao City, ngunit ang mga kalapati ay pinalaya.
Hindi alam ng Tang Sect Master at ng kanyang partido kung bakit pumunta sila sa Lingbo City. Handa na si Zhu Yuntian. Handa pa siyang isantabi ang kay-abangan ng emperador at pumunta sa Lingbo City upang makilala ang misteryosong Tang Sect Master. Sa sandaling ito, ang balita na nagpasindek sa kanya ay dumating na ang punong tanggapan ng Spirit Transmission Tower ng Lingbo City ay nawasak. Mahigit sa kalahati ng mga nakatatanda sa Spirit Transmission Tower ang namatay at nasugatan, at wala pang isang katlo sa kanila ang nakatakas ng buhay. Spirit Spreading Pagoda, iyon ay Spirit Spreading Pagoda. Siyempre alam ni Zhu Yuntian na may contradiction sa pagitan ng Tang Sect at ng Chuanling Pagoda, ngunit sa isang kahulugan, magkamag-anak pa rin ang dalawang organisasyon, at masasabi pa nga na magkadugo sila. Ang nagtatag ng Spirit Tower, si Lingbing Dao Luo Yuhao ay dating isa sa 7 Shrek Monsters ng Tang Sect. Kaya naman, gaano man sila lantaran at palihim na naglalaban, nagtitimpi pa rin ang dalawang organisasyon. Ano ang nangyayari sa oras na ito? Nang dumating ang Tang Sect Master, nawasak ang punong tanggapan ng Spirit Pagoda. Para sabihin na wala itong kinalaman sa Tang Sect, talagang hindi naniwala si Zhu Yuntian. Dahil kahit gusto niyang sirain ang punong tanggapan ng Spirit Pagoda, kailangan niyang pakilusan ng malaking bilang ng mga tropa at maharlikang pamilya para sambahin ito. Siyempre, hinding-hindi siya maglalakas loob na gawin iyon. Ang kapangyarihan ng Spirit Spreading Pagoda ay parang ulap, at kabilang sa mga kapangyarihang kontrolado ng buong Daoling Empire Imperial Family, ang pinakamataas na antas ng cultivation ay ang 98th level na Super Daoluo, hindi kahit isang limit Daoluo. Walang 4-character Battle Armor Master. Mayroon lamang 3 pulang mecha sa buong kontinente ng Daoling. Ang mga combat power na ito ay hindi may kukumpara sa high-end na combat power ng Spirit Chuan Pagoda. Ano ang ginagawa ng Tang Sect? Kamahalan, may balita mula sa Tang Sect. Isang matandang attendant ang nagmamadaling pumasok, na may hawak pa ring impormasyon sa kanyang kamay. Anong balita? Kalmadong tumayo si Zhu Yuntian at binati siya. Medyo nanginginig ang kamay ng attendant, at ipinasa niya sa kamay niya ang ulat. Tiningnan ni Zhu Yuntian ang mga salita sa itaas at sinabing, dahil ang Holy Spirit Cult Evil Spirit Master ay natagpuan sa Spirit Spreading Pagoda Branch, at may ebidensya na ang Spirit Spreading Pagoda at ang Holy Spirit Sect ay nagsabuatan upang pag-aralan ang lihim na gamot laban sa Daoling Empire, ang espesyal na opisyal ng pagkasira nito. Ipinahayag ng Tang Sect na siya ang may pananagutan sa bagay na ito. Pattern. Bumagsak siya sa kamay at bumagsak sa lupa. Napatulala si Zhu Yuntian, baliw, baliw, baliw lahat. Isang bagay na hulaan kung sino ang bumaril nito, ngunit isa pang bagay na positibong aminin ito. Talagang inihayag ng Tang Sect na ito ang may pananagutan sa bagay na ito, na nangangahulugang opisyal na nagdeklara ng digmaan ang Tang Sect sa Spirit Chuan Pagoda. Ito ay talagang isang malaking kaganapan na yumanig sa buong kontinente. Bagamat nakatago ang Tang Sect sa Federation, tiyak na alam ni Zhu Yuntian kung gaano katibay ang pundasyon ng pinakamalaking sekta sa mundo pagkatapos ng mahabang panahon na pakikipagtulungan sa Tang Sect. Kung mayroon talagang anumang organisasyon na maaaring yumanig sa katayuan ng Spirit Transmission Tower, kung gayon, natatakot ako na Tang Sect lamang ang makakagawa nito. At ngayon, talagang ginawa nila ito, at gumamit pa rin sila ng ganoong kalakas na paraan. Hindi kaya nakipagsabuatan ng Spirit Spreading Pagoda sa Evil Soul Master. At anong uri ng pananaliksik sa droga ang nasa Lingbo City, na malapit sa palasyo? Isang malamig na hangin ang biglang tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga paa, na nagparamdam kay Zhu Yuntian na nanginginig. Paano maghahilik ang mga tao sa gilid ng sopa? Kung ikukumpara sa Tang Sect, ang Spirit Chuan Pagoda ay may parehong background. Higit sa lahat, mas nasasakop na nila ngayon ang mainstream. Halos lahat ng mga Spirit Masters ay kailangang may kaugnayan sa Spirit Transmission Tower. Kung wala ang mga espiritu na ibinibigay ng tore ng paghahatid ng espiritu, ang Panginoon ng Espiritu ay hindi maaaring lumago sa lahat. Bagamat sa ibabaw, upang maiwasan ang hinala, hindi kontrolado ng Spirit Transmission Tower ang Soul Master sa anumang antas. Ngunit paano kung sila ay sapat na malakas? Ang dahilan kung bakit ang Spirit Spreading Pagoda ay maaaring gumawa ng ganoong pangako na hindi sila magpapadala ng mga tropa sa Federation pansamantala ay dahil nasakop na nila ang ilang mga upuan sa Federal Parliament. Sa ganitong sitwasyon, magkakaroon ba ng ambisyon ang Spirit Spreading Pagoda? Kung ipagpalagay na totoo ang sinabi ng Tang Sect, kung ang Spirit Spreading Pagoda at ang Holy Spirit Sect ay magkakasabwat, ito ay talagang nakakatakot. Nangangahulugan ito na ang pambobomba sa Shrek Academy at Tang Sect Headquarters ay hindi maiiwasang may ugnay sa Spirit Spreading Pagoda, at mauunawaan na ang Tang Sect ay gumamit ng gayong mabangis na paraan upang harapin ang Spirit Spreading Pagoda. Bukod dito, napakalakas na ng Spirit Spreading Pagoda, kasama ang isang Holy Spirit Cult, sino pa ba ang makakalaban sa high-end combat power? Posible bang idagdag ang Tang Sect sa Battle God Temple ng Daoluo Federation? At hindi naman sila kalaban. Kasama ang masamang espiritong Panginoon, ano ang pinakalayunin ng pagpapalaganap ng tore ng espiritu? Para sa isang oras, si Zhu Yuntian ay nagkaroon ng iba't ibang mga iniisip sa kanyang isipan, na lahat ay nagdulot sa kanya ng sakit ng ulo.
Naramdaman na lang niya na para siyang duckweed na walang ugat, at kahit anong oras ay maaari siyang madaig. Kamahalan, kailangan mong gumawa ng desisyon ng maaga. Bulong ng attendant. Ang malapit na katulong na ito ay nagpalaki kay Zhu Yuntian noong siya ay bata pa, at siya ay may mahusay na pagsasabi sa kanya, at pinangangasiwaan niya ang lahat ng mga panloob na gawain ng palasyo. Loyal kay Zhu Yuntian, siya ang pinakapanatag na tao ng emperador. Ano ang dapat kong gawin? Napapikit si Zhu Yuntian sa sakit. Kamahalan, wala tayong paraan para umatras sa oras na ito. Kung wala tayong anumang kalakip, natatakot ako na tayo ay. Huminto ang attendant dito, nag-aalala sa pagitan ng kanyang mga kilay. Siyempre naintindihan ni Zhu Yuntian ang kanyang sinasabi, huminga ng malalim, at same time na sinabi, tulungan akong makipag-ugnayan kay Li Yunje, gusto kong makita ang master ng Tang Sect, sa Lingbo City. Agad-agad. Si Zhu Yuntian ay hindi nangangahulugang isang taong hindi mapag-aalinlanganan na nagawang manalo sa unang pwesto sa maraming mga prinsipe ng taon at sa wakas ay umakyat sa trono. Sa oras na ito, nakagawa na siya ng desisyon sa kanyang puso, at hindi na posible na umasa sa spirit transfer ang pagoda. Hindi alintana kung ang Tang Sect ay nagsabi na ito ay totoo o mali, ang kasalukuyang spirit spread ng pagoda ay walang kahit isang tao na namamahala, at ang digmaan ay malamang na magsimula sa anumang oras. Sa kasong ito, tanging sa kapangyarihan ng Tang Sect ay posible na maprotektahan ang bansa. Hindi kayang sakupin ng Dowling Empire ang bansa sa sarili nitong mga kamay. Napagpasyahan na niyang isantabi ang lahat ng kanyang mukha at pumunta sa Lingbo City para makipagkita sa Tang Sect Master. Anuman ang gusto ng kabilang partido, maaari lamang siyang sumang-ayon sa improvisasyon. Dapat nakatuon ang lahat sa pangangalaga sa bansa. Lungsod ng Lingbo. Sect Master, may balita mula sa maharlikang pamilya ng Dowling Empire na si Emperor Zhu Yuntian ay personal na pupunta sa Lingbo City upang makita ka. Magalang na sabi ni Li Yunje, nakatayo sa ilalim ni Tang Wulan. Talagang hindi sumasang-ayon si Li Yunje sa desisyon ni Tang Wulan na ideklara na siya ang may pananagutan sa pagsira sa punong tanggapan ng Spirit Spreading Tower at ng Dowling Empire. Kung ito ay binago-bago ang araw na iyon, tiyak na hahadlangan niya ito. Dahil ginawa ito ni Tang Wulan, walang alinlangan na ilalagay niya ang Tang Sect sa tuktok ng bagyo. Gayunpaman, pagkatapos ng araw na iyon, matapos makita ang tunay na nakakatakot na si Tang Wulan, hindi niya nakikita ang takot sa Sect Master na ito. Bagamat nagpahayag siya ng pagtutol noong panahong iyon, sumang-ayon siya sa pagpupumilit ni Tang Wulan. Siyempre, nag-isip si Tang Wulan sa paggawa nito, hindi sa salpok. Ang pagdedeklara ng responsibilidad sa pagsira sa Spirit Spreading Tower, una sa lahat, ay isang hadlang sa imperial na maharlikang pamilya, na nagpapaunawa sa kanila na ngayon ang Dowling Empire ay wala nang iba pang hadlang maliban sa Tang Sect. Kasabay nito, ginawa ito ni Tang Wulan para ipadala ang balita pabalik sa Federation. Bagamat ang katayuan ng Chuanling Pagoda sa Federation ay kasing tatag ng Mount Tai, tiyak na gagamit sila ng iba't ibang paraan upang tanggihan o kondenahin man lang ang Tang Sect. Gayunpaman, ang Tang Sect ay ganap na nasa ilalim ng lupa, kaya hindi na kailangang mag-alala ng sobra sa maikling panahon. Hanggat ang maliit na bilang ng mga tao ay naniniwala at nagtatanong sa kilalang Evil Spirit Master Sect ng Spirit Spreading Pagoda, ito ay magiging isang malaking dagok sa reputasyon ng Spirit Spreading Pagoda. Kung tutuusin, marami pa rin ang mga tao na pinipiling maniwala sa Tang Sect, at ang pagkawasak ng Tang Sect Headquarters at Shrek Academy ay sapat na para isipin ito ng marami. Nang lumitaw ang Evil Soul Master sa ilalim ng Spirit Spreading Pagoda noong araw na iyon, alam ni Tang Wulan na ang Tang Sect at Spirit Spreading Pagoda ay hindi maiiwasang nasa magkabilang panig. Walang duda tungkol dito. Kung ganoon, masigla silang magdedeklara ng digmaan. Kailangang sumigaw ang Tang Sect at Shrek Academy. Bagamat mukhang hindi pa ganoon kahinog ang timing, sa tulong ng digmaang ito ay malapit nang mangyari, ang Tang Sect ay lihim na muli, nagpasya siyang atakihin ang Spirit Chuan Pagoda, kahit papaano ay lumikha ng ilang pampublikong opinyon pressure bigyan sila ng sakit ng ulo. Kasabay nito, ito ay nauugnay din sa sariling tagumpay ni Tang Wulan sa antas ng Soul Daoluo. Ang kanyang lakas ay hindi kailanman masusukat ng purong Soul Master level. Ngunit sa parehong paraan, ang pag-upgrade ng level ng Spirit Master ay nangangahulugan din na ang kanyang cultivation level ay tiyak na mapapabuti ng husto. Napakahalaga para sa kanya na magkaroon ng sapat na lakas, na nagpapahintulot sa kanya na harapin ang iba't ibang mga sitwasyon ng higit pa. Kasabay nito, sa sandaling ipahayag ang insidente, naniniwala siya na ang layunin ng kanyang paglalakbay ay tiyak na matatapos ng mas maayos. Ang Dowling Empire ay talagang medyo simple. Pagkatapos ng lahat, ang pambansang kapangyarihan ay medyo mahina at walang maraming pagpipilian. Ngunit ang Star Luo Empire ay hindi. Kung talagang nagsimula ang digmaan, ang Star Luo Empire ang tunay na target ng Daoluo Federation, at hindi isang madaling gawain na kumbonsihin ng Star Luo Empire na sundin ang mga kinakailangan ng Tang Sect. Sabihin sa maharlikang pamilya ng Dowling Empire na umalis na tayo para bisitahin ang Emperor sa Tiandao City. Sabi ni Tang Wulan kay Li Yunje. Saglit na natigilan si Li Yunje, masasabi bang ang Sect Master na ito ay nagpahayag na siya ang may pananagutan sa pagsira sa Spirit Transmission Tower, hindi ba niya gusto na ang Dowling Empire ay yumuko?
Ngunit sa lalong madaling panahon ay naunawaan niya na mayroong isang pakiramdam ng pagpapahinga at mukha. Medyo kawili-wili ang Master of the Door. Kung ito ay para lamang sa bagay na ito, syempre, ito ay para sa Emperor ng Fighting Spirit Empire na pumunta sa Limbo City upang makipag-ayos ng higit pang kalamangan. Gayunpaman, kung ito ay para sa pangmatagalang pagsasaalang-alang ng relasyon sa pagitan ng Tang Sect at ng Dowling Empire, natural na mas mabuting huwag itong pilitin. Unang inihayag na siya ang may pananagutan sa pagsira sa Spirit Transmission Tower upang ipakita ang kanyang lakas, at pagkatapos ay ipinahayag ang kanyang pagpayag na pumunta sa Dowling Empire upang ilagay ang imperial na maharlikang pamilya, na may antas ng relaxation, rigidity, at flexibility. Ang Sect Master na ito ay may kakaiba. Umalis ka, umalis ka. Dalawang bus na ginagabayan ng kaluluwa ang tahimik na nagmaneho papunta sa highway. Umupo si Tang Wulan sa front row, pumikit at nagpahinga. Sa mga oras na ito, sari-saring kaisipan ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Pilit niyang itinutuwid ang kanyang iniisip. Ang ilang mga bagay ay dapat ilagay muna, at ang pinakamahalagang bagay ngayon ay itigil ang digmaang ito. Pagkatapos ng seryosong pag-iisip, nalaman niyang ang magagawa niya ngayon ay maniwala na lahat ng nakita niya noon ay totoo. Ang kanyang mga adoptive na magulang ay iniligtas ng kanyang biolohikal na ama, at ang kanyang biolohikal na ama ay ang dating makapangyarihan at tunay na Diyos. Dahil sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa mga ito, para sa kanya, ang trauma ay ang pinakamaliit, at ang epekto ay ang pinakamaliit din. Sa makatuwid, seryoso niyang inalala ang bawat salitang sinabi ni Tang San sa kanya, at naalala niya ang mga iyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Inayos niya ito. Mayroong ilang mahahalagang punto sa gustong ipahayag ni Tang San. Ang isa ay na siya at ang kanyang biolohikal na ina ay hindi pinababayaan ang kanilang sarili, ngunit upang panatilihing buhay ang kanilang sarili, upang ang selyo ng Golden Dragon King ay hindi masira. Ang isa pang bagay ay panatilihin ang isip at isip ng isang tao hanggat maaari, at kasabay nito, hindi na kailangang mag-alala ng labis tungkol sa Golden Dragon King. Sa dugo ng Golden Dragon King, ang sarili ay hindi madaling mamatay. Mayroong sumusunod na pamana at pangaral. Habang mas inaalala niya ang iba't ibang bagay noong panahong iyon, mas naniniwala si Tang Wulan na totoo ang kanyang nakita at narinig. Dahil ang mga salita ni Tang San ay nagpapaliwanag kung bakit mayroong 18 seal sa kanyang katawan, na hamarang sa kapangyarihan ng Golden Dragon King. Nagtanong si Tang Wulan sa Holy Spirit Daoluo ng isang tanong, at iyon ay kung siya at ang kanyang mga kinakapatid na magulang ay konektado sa pamamagitan ng dugo. Nag-alinlangan ang Holy Spirit Daoluo at paulit-ulit na sinabi sa kanya na ito ay talagang iba. Ibig sabihin, sila talaga ay adoptive parents, hindi ang sarili nilang biological parents, at hindi nila sinasabi iyon dahil inaaliw nila ang sarili nila. Sa pag-iisip tungkol sa mga bagay na ito ng malinaw, ang mood ni Tang Wulan ay naging mas maliwanag. Kahit na ang katotohanan na ang Diyos na hari ay ang kanyang sariling ama ay puno pa rin ng hindi kapani-paniwalang lasa para sa kanya. Ngunit hindi niya makalimutan ang mga salitang sinabi ni Tang San noon. Sinabi ni Tang San na ang lahat ng kanyang pagsusumikap at lakas ay para sa kanyang mga anak na ipagmalaki sa kanya. Ang pangungusap na ito ay lubos na nakaantig sa puso ni Tang Wulan. Tulad ng sinabi ni Tang Qinan sa simula, ang tanging tao na mapagkakatiwalaan at maaasahan ng isang tao sa buong buhay niya ay ang kanyang sarili. Mula sa mga salita ni Tang San, naramdaman niya ang kanyang malalim na pagmamahal sa kanyang sarili. Sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Old Tang, ngunit hindi nagtagumpay, si Old Tang at ang kakaibang espiritual na eroplano ay ganap na nawala. Ama bilang isang bundok. Kung siya talaga ang sariling ama, iyon ay talagang isang bagay na ipagmalaki. Siyempre, alam na alam ni Tang Wulan ang kasaysayan ng Tang San. Ito ay isang kasaysayan na halos lahat ay matututo kapag sila ay pumasok sa paaralan, at ito, maging ito man ay sa Daoluo Federation, ang Dowling Empire o Xingluo ang imperyo ay pareho. Dahil ang taong iyon ay isang alamat sa sarili, isang alamat na hindi mapapalitan ng sinuman. Itinatag niya ang Tang Sect sa isang kamay at minana ang Tang Sect Zuanchen Treasure Record. Maging ito ay Zuan Tiangong, Purple Demon Eyes, Crane Controlling Dragons, Zuan Jade Hands, o mga multo at tagahanga, ang mga mahiwagang kakayahan na ito ay ipinamana niya lahat. Gamit ang sarili niyang kapangyarihan, pinangunahan niya ang maraming Soul Master na lumaban sa espiritong bulwagan na nasa langit noong panahong iyon, at sa wakas ay naging paninirang puri ng Diyos, na lumalaban sa Panginoon ng bulwagan ng espiritu na naging Diyos din, at nanalo sa huling tagumpay. Sa alamat na iyon, hindi siya mukhang tao, parang Diyos na bumaba. Kahit na ang mga susunod na henerasyon ay may kapangyarihan ni Lingbing Daoluo Yuhao, sa katunayan, mahirap ikumpara kay Tang San. May gap pa sa level. Bukod dito, mula sa mga salita ni Tang San, alam ni Tang Wulan na mayroon din siyang nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Tang Watong. Bakit parang pamilyar ang pangalang ito? Tang Watong. Tang Watong. Dragon Butterfly Daoluo Tang Watong. Biglang umupo ng tuwid si Tang Wulan dahil naalala niya ang pangalan. Bagamat ang pangalang ito ay hindi kasing sikat ng Thousand Hand Daoluo Tang San at Lingbing Daoluo Yuhao, isa rin itong figure na nag-iwan ng reputasyon sa kasaysayan ng Soul Master World.
Dahil siya ang asawa ni Lingbing Daoluo Wu Yuhao at isa sa 7 Shrek na halimaw ng henerasyong iyon. Sinasabing ang Dragon Butterfly Daoluo noong panahong iyon ay mas malakas pa kay Lingbing Daoluo sa mahabang panahon. Kung totoo ang mga ito, nangangahulugan ito na ang kanyang ama ay tumawid sa mainland 20,000 taon na ang nakalilipas, at itinatag ng kanyang kapatid na babae at bayaw ang spiritual spread ng pagoda 10,000 taon na ang nakalilipas. Hindi naman sa ayaw niyang sabihin sa mga kaibigan ang pagiging komplikado ng kanyang puso, pero kahit sabihin pa niya, sinong maniniwala? Natatakot akong ituring nila ang kanilang sarili bilang kabaliwan. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Tang Wulan ang pagpapakita ng isang mapait na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ngunit habang nakangiti ng mapait, tuluyang nawala ang lungkot sa kanyang puso. Kung ang iyong sariling biolohikal na ama ay mapanirang puri, kung gayon ang iyong mga adoptive na magulang ay maaaring talagang mabuhay. Buhay silang lahat, may mas maganda pa ba dito? Hanggat lumakas ka, may posibilidad kang maghintay na bumalik sila. Sabi ni Father, babalik daw siya with God Realm, babalik talaga siya sa tabi niya, at ang nanay niya, hindi ko alam kung ano ang isang ina. Kung ang kanyang ama ay si Tang San, kung gayon ang kanyang ina ay dapat na si Softbone Daoluo Xiao. Sa isip ni Tang Wulan ay biglang lumitaw ang estatwa ng Shrek Academy sa baybayin ng Sea God Lake. Sa kanila, minsan may rebulto ng kanyang ina. Sa tabi mismo ng rebulto ng ama. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ng kanyang mga mata ang pag-init. Sa loob lamang ng ilang araw, tila kay Tang Wulan na nakaranas siya ng reincarnation. Ang buong tao ay sumailalim sa isang pagbabagong hindi nakikita, mula sa pag-iwan sa kanyang mga magulang hanggang sa pagkawala ng kanyang mga magulang, at kahit na alam niya na maaaring ito ang pinakakahanga-hanga sa Daoluo Continent. Ang kanyang mga lihim, kasabay ng pagbabago ng base ng paglilinang ng kanyang sariling dugo dragon pagkatapos ng pagbabagong anyo, siya ay parang water dragon na nagmumoting, unti-unting nagiging tunay na dragon. Pahilig na umupo si Li Yunje sa likod ni Tang Wulan, nakatingin sa doormaster na tahimik na nakaupo sa harap niya, siya ang pinaka-nagulat. Hindi na naglagay ng make-up si Tang Wulan, ngunit tila nagbibigay ito sa mga tao ng pakiramdam ng kawalan. Kitang-kita niya ang itsura niya, pero parang hindi niya maalala. Kung nagawa niyang husgahan ang antas ng espiritual na paglilinang ni Tang Wulan sa espiritual na kaharian noon, hindi na niya ito mahuhusgahan ngayon. Hindi ko makita ang pag-aayos ng taong ito. Ang mahabang itim na buhok ay tila bahagyang nagliliwanag, kahit walang liwanag na nagniningning, ito ay naglalabas ng malabong gintong kulay. Tahimik siyang nakaupo doon, pero parang nasira ang liwanag ng paligid dahil sa kanya. Ang pinaka-nakakatakot kay Li Yunje ay ang Tang Wulan sa oras na ito ay mukhang kasing ganda ng isang matayog na bundok, si Shen Ningruyo. Hindi lamang si Li Yunje, ngunit natuklasan din ng ibang mga tao ang kanyang mga pagbabago, lalo na ang 6 na Shrek na halimaw na pinakapamilyar niya, si Tang Wulan pagkatapos ng Blood Dragon Transformation, ay nagparamdam sa kanila na hindi sila mahawakan. Mula sa Lingbo City hanggang Tiandao City ay talagang malapit, higit sa 1 oras na paglalakbay, at sa di kalayuan, ang mapagbigay na mga pader ng lungsod ay nakita na. Ang pader ng lungsod na matagal nang nawala ng kahulugan sa Daoluo Continent ay umiiral pa rin sa Dowling Empire. Ang mabigat na pader ng lungsod ay parang pagbabalik sa sinaunang panahon mula sa malayo. Ang estilo ng arkitektura ay makikita lamang sa Tiandao City sa Daoluo Continent. Gayunpaman, dahil sa pag-atake ng Holy Spirit Sect sa Tiandao City sa Daoluo Continent, marami sa mga kakaibang gusaling iyon ang nawasak. Mula sa labas, ang panahon sa Tiandao City na ito ay napakaganda, hindi mas maliit kaysa sa Tiandao City sa Daoluo Continent. Bilang kabisera ng Dowling Empire, tila kahanga-hanga pa rin ito. Pagdating ng sasakyan sa gate ng lungsod, kailangan itong ihinto at suriin. Mas madaling suriin ang sasakyan ni Tangmen. Ang iba't ibang mga pas na inilagay sa harap ng sasakyan ay nagpapahintulot sa mga sundalo na namamahala sa pagtatanggol sa lungsod na tingnan at palayain sila ng mabilis. Napansin ni Tang Wulan na ang mga sundalo sa Tiandao City ay napaka-moderno pa rin. Ang mga makabagong uniforme sa labanan, mga baril na may gabay ng kaluluwa, at iba pa ay magagamit lahat. Wala itong pinagkaiba sa mga ordinaryong sundalo sa kontinente ng Daoluo. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Tang Wulan na isipin ang mabigat na ion ray gun ni Long Yuzo. Ang bagay na iyon ay ang tunay na high-tech. Kung ito ay pakikitungo sa mga mecha o pagsisimula, lahat ay may sobrang lethality. Sa kabutihang palad, hindi ito ma-produce sa maraming dami, kung hindi, natatakot ako na ang Dowling Empire at ang Starluo Empire ay hindi makakalaban. Nang magmaneho ang kanilang mga sasakyan sa Tiandao City, sinalubong na sila ng opisyal na mga guided vehicle ng Tiandao City. Pinalibutan ng 1 dosenang sasakyan ang 2 Soul Guidance Bus. Tila sarado ang kalsada partikular sa kanilang pagdating. Makalipas ang 20 minuto, nakarating sila sa harapan ng isang palasyo. Walang alinlangan, ang pangungusap na ito ay ang Dowling Imperial Palace. Ang 30 metrong lapad na pulang carpet ay ikinalat mula sa harapang pasukan ng palasyo hanggang sa harapan ng sasakyan. May mga guards of honor na nakatayo sa magkabilang gilid ng red carpet.
Hindi tulad ng mga bantay ng lungsod, ang mga bantay ng karangalan na ito ay nagsusuot ng simpleng baluti, maliwanag na baluti na sumasalamin sa araw, at hawak ang mga ito sa kanilang mga kamay. Mga simpleng sandata, kung hindi dahil sa soul-guided na sasakyan, para talagang bumalik sa palasyo ng nakaraan. Sa unahan ng red carpet, nakatayo sa harapan ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng gintong robe at isang korona. Nasa likod niya ang halos 100 mataas na antas ng Dowling Empire. Naunang lumabas ng sasakyan si Lee Yunje, pagkatapos ay tumabi, magalang na gumawa ng pakiusap. Sa oras na ito, bumaba si Tang Wulan sa kotse. Mahabang itim na buhok na nakatabing sa balikat, maningning na mga mata na nagniningning na parang mga bituin, nakasuot ng simpleng puting damit, na may gintong pattern na katulad ng maskara sa kanang dibdib ng damit. Ang tuktok ng maskara ay isang korona, kalahating solid at kalahating guwang. Ito ay tanda ng Tang sect. Sinasagisag nito ang balanse ng Yin at Yang, isang henerasyon ng mga hari. Tanging ang Tang Sect Master at ang Daoluo Palace Master lamang ang maaaring magsuot ng mga damit na may markang ginto. Si Tang Wulan ay orihinal na napakagwapo, at sa ilalim ng takip ng simpleng damit na ito, mas lalo siyang gumanda. Nang makita ni Zhu Yuntian si Tang Wulan, ang kanyang espiritu ay biglang nawala ng ulirat. Naramdaman na lang niya na hindi tao ang nakikita niya sa harap niya, kundi isang malaking bundok. Ang kabilang partido ay halatang hindi nagpakawala ng anumang momentum, ngunit binigyan pa rin siya ng isang pakiramdam. Ang ganitong uri ng ilusyon na pakiramdam. Ang isang Soul Master ay hindi kailanman nakakakita ng lakas at edad mula sa kanyang hitsura. Kung mas maraming kakaibang ipinakita si Tang Wulan sa kanyang katawan, mas pinahahalagahan niya ito sa kanyang puso. Ang kailangan niya ay isang makapangyarihang kakampi. Sinalubong siya ni Zhu Yuntian kasama ang daan-daang opisyal ng sibil at militar sa likod niya, at sinabi ni Lee Yunje, Sect Master, ito ang kanyang kamahalan ang emperador ng Dowling Empire. Bahagyang tumanggo si Tang Wulan, kamahalan, ako si Tang Sect, Tang Wulan. Iniunat ni Zhu Yuntian ang kanyang kamay at kinamayan si Tang Wulan, at ngumiti, matagal na akong umiibig, at talagang hindi ito kilala gaya ng pagkikita. Mukhang bata talaga ang iyong Panginoon. Ngumiti si Tang Wulan nang walang pakialam. Kung nakita niya ang kanyang tunay na edad mula sa kanyang hininga at edad ng buto sa pagkakataong ito, pagkatapos ng pagbabago ng dragon ng dugo, lalo na pagkatapos na magising ang kanyang espiritual na kaharian, walang sinuman ang magiging posible. Ang kanyang aktwal na edad ay makikita sa kanyang hitsura. Ito ang pagbabago sa lakas. Sect Master, pakiusap. Gumawa ng pakiusap si Zhu Yuntian, at ang mga opisyal ng sibil at militar sa likod niya ay natural na nakakalat sa gilid. Ang kalooban ng kanyang kamahalan na emperador ay talagang medyo sabik, at hindi man lang niya ito itinago. Hindi niya ipinakilala si Tang Wulan sa mataas na antas ng Dowling Empire na ito, ngunit direktang sumama sa kanya at naglakad papunta sa palasyo. Wala sa kanila ang nagsalita sa unang pagkakataon. Palaging pinananatili ni Tang Wulan ang kalmado at maputlang kulay, ngunit napansin niya na mayroong hindi bababa sa dalawang Super Daoluo level powerhouse sa tabi ng Zhu Yuntian. Lahat sila nakatingin sa sarili nila. Ngunit ang ikinadismaya ni Tang Wulan ay walang limit Daoluo sa Dowling Empire. Na ang dalawang Super Daoluo na may hindi mahinang cultivation base ay nasa parehong antas ni Lee Yunje, ang kanilang espiritual na cultivation base ay dapat na hindi pa umabot sa spiritual realm, ibig sabihin, limit Daoluo ay walang pag-asa. Sa pangkalahatan, ang espiritual na paglilinang ng isang tao ay umabot sa tugatog nito sa edad na 40. Ito ang resulta ng natural na paglaki. Pagkatapos ng edad na 40, ang natural na paglago ng espiritual na kapangyarihan ay magwawakas, at pagkatapos ay unti-unting bababa sa edad. Sa makatuwid, kung nais mong makapasok sa antas ng espiritual na kaharian, ang pinakamainam na oras ay kumpletuhin ito bago ang edad na 40. Ito rin ang dahilan kung bakit sumikat lahat ang mga extreme Daoluo na iyon noong bata pa sila. Kung hindi nila maabot ang isang tiyak na antas bago ang edad na 40, maaaring hindi nila ito maabot habang buhay. Pinahintulutan itong si Super Daoluo na manood, tumingin sila kay Tang Wulan na parang nabigla lamang. Pagkatapos lamang ng ilang sulyap, natural na inilipat nila ang kanilang mga tingin sa ibang lugar. Walang duda na ang espiritual na cultivation base ng espiritual na kaharian, kapag hindi nila makita ang cultivation base, natural nilang ipagpalagay na si Tang Wulan ang pinakahuling antas ng paglilinang base ng Daoluo. Pagkatapos ng lahat, ang kaharian ng mga espiritu ay palaging kinatawan ng extreme Daoluo. Si Lee Yunje lang ang nakakaalam na ang aktwal na cultivation base ng Sect Master na ito ay dapat na Soul Sage. Ang hindi niya alam ay naabot na ni Tang Wulan ang antas ng Contrast sa loob lamang ng ilang araw. Dahil lamang sa panghihimasok sa espiritual na kaharian kaya hindi niya makita ang pagbabago. Kamahalan, maayos ba ang paglalakbay na ito? Nabalitaan ko na pumunta ka muna sa Lingbo City. Binasag ni Zhu Yuntian ang katahimikan at sinabi kay Tang Wulan sa tabi niya. Bahagyang tumanggo si Tang Wulan, oo, dahil nakatanggap ako ng ilang balita, pumunta muna ako sa Lingbo City. Nakakadurog ng puso ang mga katotohanan. Hindi ko akalain na ang Spirit Pagoda ay talagang nakipagsabuatan sa Holy Spirit Sect. Malamang, kamahalan.
Alam din na ang Shrek City ay dumanas ng terorista na pag-atake ng Holy Spirit Cult, na naging dahilan upang ang Shrek Academy at ang Tang Sect na ito ay sumabog sa aking punong tanggapan ng Tang Sect. Ang hindi may iwasang kabayaran ng sekta. Sa simula, kami ay labis na nagulat. Sa pamamagitan ng kakayahan sa pag-check ng seguridad sa paligid ng Shrek City, ang banal na espiritu ay nagturo kung gaano karaming mga tao at kahit na napakaraming super fixed mounted soul-guided artillery shells ang dinala malapit. Malinaw na hindi inaasahan ni Zhu Yuntian na magiging diretso ang kanyang sagot, at hindi niya maiwasang sabihin, ibig sabihin ng Sect Master na gusto talaga niyang makipagdigma sa Spirit Spreading Pagoda. Sinabi ni Tang Wulan, hindi sa pupunta tayo sa digmaan, ngunit ang Spirit Pagoda ay nagdeklara ng digmaan sa atin noon pa lang nang bambahin ng Ling Pagoda ang ating punong tanggapan ng Tangmen. Siguro kung naisip na ng iyong kamahalan ang dahilan nito. Bahagyang kumunat ang noo ni Zhu Yuntian, ano ang dahilan? Ibinaling ni Tang Wulan ang kanyang ulo at sumulyap sa kanya. Naramdaman lang ni Zhu Yuntian na ang mga mata ni Tang Wulan ay parang malalim na pag-uusap, at pagkatapos ay isang boses ang tumunog sa kanyang tainga, ano ang dahilan? Ang boses na ito ay hindi kay Tang Wulan, ngunit sa kanya. Hindi lang niya narinig, natural din itong narinig ng mga nakapaligid na opisyal ng sibil at militar. Ang dalawang super daoluo na sumunod kay Zhu Yuntian ay biglang nagbago ng kanilang mga ekspresyon, at ang isa sa kanila ay hindi napigil ang magsalita at gumawa ng kanyang debut, rewind time. Nagulat si Zhu Yuntian. Sa sandaling iyon, talagang may pakiramdam siyang bumalik sa dating sandali. Kontrol sa oras. Posible kayang ang martial soul ng Tang Sect Master ay talagang nauugnay sa oras. Grabe naman yun. Sa kakayahang makasira ng oras, hindi pa banggitin ang dalawang super daoluo sa kanyang tabi, kahit na marami pa, natatakot ako na parang sinusubukan niyang kitilin ang sarili niyang buhay na parang gusto niyang kitilin ang sarili niyang buhay. Nagulat din si Li Yunje na sumunod. Isa rin siyang super daoluo, at matagal na niyang kasama si Tang Wulan, at magiging mas malalim ang pakiramdam. Sa sandaling tumingin si Tang Wulan kay Li Yunje, malinaw niyang naramdaman na tila may kakaibang force field na nagbabago sa paligid niya. Bagamat saglit lang nitong binaluktot ang oras, sapat na ang sandaling iyon upang ang kanyang buong pagkatao ay gumawa ng pakiramdam ng nakabaligtad na buhok. Ito ay talagang kakilakilabot. Kahit sa kanyang cultivation base, tumigil din siya sandali. Hindi lang oras, natatakot ako na may lasa na katulad ng spatial transformation. Ano ang espiritual na kaharian ng Bantay Pinto? Hindi nakakagulat na kaya niyang patayin ang Tower Master ng Lingling Tower sa isang segundo. Malibang pakiramdam na isa lang siyang Soul Saint noon. Sinabi ni Tang Wulan, ambisyon. Ibinigay niya ang sagot sa tanong ni Zhu Yuntian, ngunit ang oras sa nakaraang sandali ay parang hindi pa nangyari. Isang malabong ngiti ang sumili sa kanyang mukha, same time na sinabi ni Tang Wulan, palaging may mga taong ayaw. Oo. Umiling si Zhu Yuntian. Maging siya mismo ay hindi maintindihan kung bakit, bilang emperador ng isang bansa, medyo nagpakumbaba siya nang sabihin niya ang salitang ito. Sinabi ni Tang Wulan, ngunit hindi magtatagumpay ang kanilang mga maling akala pagkatapos ng lahat. Noon, itinatag ni Lingbing Daoluo ang Spirit Spreading Pagoda para sa layuning pahintulutan ang mga tao at mga kaluluwang hayop na mabuhay ng mapayapa. Upang ang mga nanganganib na kaluluwang hayop ay makabangon. Gayunpaman, sumunod. Sa mga pagbabago ng panahon, ang kasalukuyang Spirit Transmission Tower ay ganap na binaluktot ang espiritu ng espiritong dulo sa simula. Mga hayop at nagbibigay sa kanila ng buhay na espasyo, at hindi nila alam kung gaano karaming mga espiritong hayop ang nahuli sa kontinente ng Daoluo, ang mga kaluluwang hayop ay halos hindi nakikita. Malakas niyang sinabi ang mga salitang ito, lahat ay may pakiramdam ng boses sa kanilang mga tainga, at kasabay nito ay mayroon silang nakakumbinsi na kahulugan ng pagkakakilanlan. Espiritual na pagkabigla. Ang mga makapangyarihang tao na mas mataas sa antas ng title Daoluo ay mararamdaman ang malakas na pagbabago sa pag-iisip na ito. Bagamat hindi ito paraan ng pag-atake, natural itong nakakaapekto sa puso ng mga tao. Sa daan-daang mga opisyal ng sibil at militar, maliban sa iilan na may advanced na antas ng paglilinang, karamihan sa kanila ay hindi maiwasang bahagyang tumango pagkatapos marinig ang mga salitang ito. Sa tingin ng Sect Master, paano natin itatama ang Spirit Transmission Tower? Pagkatapos ng lahat, si Zhu Yuntian ay ang hari ng isang bansa, at bumalik siya sa normal pagkatapos ng maikling pagkawala ng estado. Sinabi ni Tang Wulan, kung mayroon kang sakit, kailangan mong gamutin. Kung anumang organisasyon ay may problema, kailangan mo ring gamutin. Sa oras na ito, nakapasok ka na sa pangunahing pasukan ng palasyo, at hindi mo na kailangang maglakad papasok. Lahat ng nasa harap ay porma lang. Naghihintay na ang shuttle bus sa loob ng Dowling Imperial Palace. Sina Zhu Yuntian at Tang Wulan ay sumakay sa isa, habang ang iba ay nakaupo sa ibang mga sasakyan. Si Zhu Yuntian ay bukas palad at walang sinuman ang pinahintulutan ang malakas na sundan siya, dahil alam niya na sa antas ng paglilinang ni Tang Wulan, talagang gusto niyang maging disadvantageous sa kanya. Natatakot ako na walang makakapigil sa kanya. Sa halip na iyon, maaari rin siyang maging mapagbigay. Kaunti. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang Spirit Spreading Pagoda.
Baka gusto nilang maulit ang sitwasyon sa Spirit Hall ilang libong taon na ang nakalilipas. Ano ang silbi nito para sa kanila? Kung ganoon, gaano man kalalim ang kanilang pagtatago, maaga o huli. Ito ay magiging target ng lahat. Naguguluhan na sabi ni Zhu Yuntian. Hindi niya talaga ito naintindihan. Bilang pinakamalaking organisasyon sa mundo, ang kayamanan at katayuan ay umabot na sa rurok ng Spirit Transmission Tower. Ano pa ang magagawa nila laban sa Tang Sect at Shrek Academy ng ganito? Hindi kaya may iba pang layunin na hindi makakamit. Para sa detachment, bahagyang bamantong hininga si Tang Wulan. Transcendence. Napatingin si Zhu Yuntian kay Tang Wulan ng may pagtataka, na may sagot sa kanyang isipan, ngunit dahil sa sagot na ito, hindi napigilan ng kanyang tibok ng puso na bumilis ng kaunti. Gatlang M 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 gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.